Teryo, kailangan tumakas na kayo rito ni Valentin. Iniisa-isa na nila ang ating lahi. Hindi pwedeng pating anak mo'y mapatay o makuha ng mga kalabang aswang. Sumama na po kayo sa amin. Sigurado na pati kayo'y papatay ng mga yan, Nana Cheding. Hindi, dito lang ako. Ipagtatanggol ko ang ating mga kasama. Kahit pamamatay ako, hindi ako makapapayag na basta-basta lang nila tayo matatalo, Teryo. Sige na, itakas mo na rito si Valentin bago pa kayo mapansin ng mga kalaban. Sige po, Nana Cheding. Mag-iingat kayo. Sumunod na lang po kayo sa amin kapag natapos na ang labang ito. Pupunta kami sa kadayunan para hindi kami madaling makilala. Mas mabuti pa nga, Oterio. Bigyan mo ng normal na buhay ang bata. Huwag mong itulad sa atin na sinusundan ng gula. Hala, sige na. Papalapit na rito ang mga aswang. Sige po, Nana Cheding. Valentin, anak, tayo na. Kailangan makarating tayo sa nayon para hindi nila tayo madaling masundan. Sige po, tatay. Pero sigurado po ba kayo na hindi na nila tayo masusundan? Oo naman. Magdadalawang isip muna sila bago sumugod. Marami ang mga tao ron at mabubuking ang tunay na pagkatao nila. At isa pa, alam din ng mga tao ang patungkol sa mga aswang. At natitiyak ko rin na handa ang mga tao sa kung anumang gulo na hatid ng mga yon. Sige po, alis na po tayo habang wala pa mga aswang dito. Sana nga hindi nila tayo mauli. Baka mamaya matulad tayo sa iba nating mga kanayon ni Tay eh. Huwag mo silang intindihin. Ang importante sa ngayon, makaligtas tayo at walang mangyaring masama sa atin, Valentin. Dahil iniisa-isa na ng mga aswang ang mga kanayo nila, naging maingat sa pagtakas sa mag-amang Mang Oterio at Valentin. Alam nilang kung hindi sila aalis sa kanilang nayon, pati sila ay madadamay sa gulo na gawa ng mga aswang. Nagtagumpay sila na makarating sa kanayunan na nasa bandang kapatagan. Dahil hindi pa naman uso ang pagkakaroon ng tituladong lupa noon, nakapagtayo sila ng bahay malapit sa isang gubat. Sinikap nilang mamuhay ng payapa. Nilinis nila ang kagubatang yon at tinamnan ng mais at iba pang gulay. Mabuti na lang talaga, anak, dito tayo lumipat. Payapa ang buhay natin dito at mga mababait pa ang mga kanayo natin. O nga po, Itay. May mga nakakalaro na rin ako. Hindi gaya sa pinanggalingan natin. Wala na po tayong ginawa kung hindi ang maganda para sa pag-atake ng mga kalabang aswang. Pagpasensyaan mo na, anak. Pangako, sa lugar na ito, hindi na ako papayag na guguluhin pa tayo ng mga aswang. Magkakamatayan na kung magkakamatayan. Siguro po, hindi na nila tayo masusundan dito, no? Wala naman pong mga aswang na umaaligid dito eh. Yan ang gabi-gabi kong ipinagdarasal, Valentin. Kahit na tahimik ang nayong ito, hindi pa rin mawawala sa akin ang mangamba na may mga susugod dito. Kaya nakahanda palagi ang buntot pagi ko at itak. Sana nga po wala na talaga, Itay. Ayoko na pong maranasan na katakot-takot na nangyari sa nayon natin eh. Hindi ko po kaya na makakita pa ng mga maraming dugo. Maging ako naman, Valentin, ganun rin. Kaya hanggat maaari, umiwas na lang tayo sa kanila. Sino po kaya ang nag-utos sa kanila para gambalain tayo, Itay? Hindi ko alam, anak. Mahirap din tong sitwasyon natin eh. Hindi natin alam kung sino talaga yung kalaban at kakampi. Oo nga po, Itay. Para tayong naiipit sa sitwasyong ito eh. Sa ngayon, ang mahalaga, tahimik ang buhay natin dito at hindi pa nila tayo natutunton. Dahil malapit ng gumabi, nagpasya na silang mag-ama na kumain ng hapunan at magpahinga. Kalaunan, napalingon na lang si Valentin nang marinig niyang humihilik na ang kanyang tatay. Ipipikit na rin sana niya ang kanyang mga mata nang may maulinigan siyang mga paghuni sa paligid. Hindi na sana niya papansinin yon. Pero may narinig siyang boses na sumisigaw at humihingi ng tulong. Mukhang may nangangailangan ng tulong ah. Di kaya mayroong pinagsasamantala ang babae? Paano kaya kung... Ha! Tatay Oterio! May sumisigaw po sa malayo! Tay! Ano ba yan, Valentin? Bakit hindi ka pa natutulog ah? Nung oras na oh. Tatay, may narinig po kong ingay eh. May humingi po ng tulong. Baka po kung napano na yun. Ha? Ingay? Wala naman ah. Meron po. Pakinggan nyo na maigi. Tulong! Tulungan niyo ako!
Meron nga, Valentin. Teka, mukhang may iba pang ingay ako naririnig ah. Oo nga po, Itay. Ano po yun? Aso po ba yun? Malamang hindi. Sigurado ako na aswang yun. Kung may aswang na malapit dito, ibig sabihin, malapit na rin nila tayong matuntun. Ano po gagawin natin, Tay? Baka bigla silang umatake dito. Tatakas na po ba tayo ulit? Hindi, Valentin. Sa ngayon, aalamin muna natin kung ilan sila. Kung kaya ko silang labanan, gagawin ko. Pero kung masyado silang marami, wala tayong ibang mapagpipilian kung hindi ang umalis sa nayong ito. Sasama po ko, Tay. Para po kung kailangan nating tumakas, makakalis kaagad tayo. O sige, kunin mo yung itak natin at buntot ng pagi. Huwag mo rin kalimutan ng sombrero mo, ah. Nang makuha ni Valentin ang kailangan niya, nagpasya silang mag-ama na bumaba sa kanilang bahay. Kabilugan noon ng buwan, kaya mas tumibay ang hinala nila na may aswang na nananalasa sa kanilang lugar. Nagmamadali silang maglakad patungo sa pinagmula ng ingay na narinig ni Valentin. Pero nang naroon na sila, wala silang nakita. Babalik na sana sila, ngunit nakarinig sila ng paghiyaw ng isang babae. Valentin, sa malawak na gubat ng galing yung ingay na yun. Dun sa kabilang baryo. O nga po, Tay. Hindi kaya may binibiktimang taong aswang? Halika, tingnan natin. Kailangan hindi matuloy kung ano man ang binabalak ng mga aswang sa kanilang biktima. Sige po. Mas mabuti pang pumunta tayo ron para makasiguro. Teka po. Hindi po ba't wala naman pong gaanong tao ron? Oo nga, anak. Kaya nga mas madali para sa mga aswang ang mambiktima ron. Dahil walang magiging saksi. Basta, ang plano natin, kapag alam nating alanganin tayo, huwag tayong susugod sa mga aswang. Aalis na lang tayo at pupunta sa ibang baryo na hindi tayo madali makikilala. Bakit po kaya nila tayo inahabol? Wala naman po silang mapapala sa atin, di ba? Alam mo, ang mga kagaya natin ay nagiging pagkain ng mga aswang na yon. Siguro, baka may espesyal lang sa atin. Kaya nila tayo pinagkakaisahan. Talagang napakademonyo po nila, no? Ay naku anak, sinabi mo pa. Kung hindi nila tayo sinalakay, masaya ang buhay natin dati sa nayon. Pero, ewan ko ba? Kahit kasi saan tayo magtago nahahanap nila tayo. Sana nga po, sa ngayon, hindi na nila tayo matagpuan. Maayos na ang buhay natin dito, Itay, di po ba? Oo nga anak Mas maganda pa nga yung pamumuhay natin dito kaysa rin sa nayong pinanggalingan natin. Hindi na malaya ni na Valentin na nakarating na sila sa kabilang baryo. Gaya ng kanilang inaasahan, wala gaanong kabahayan doon. Ang tanging nakikita nila yung mga puno at talahiban. Nalaman din nilang totoo ang kanilang hinala patungkol sa pinanggalingan ng ingay. Tayo na anak, dumiretso tayo sa gubat. Baka buhay pa yung babaeng sumisigaw at sana naman magawa pa natin siyang iligtas. Sige po, Tay. Kailangan lang po natin bilisan, baka maabutan pa natin siyang buhay. Maging alerto ka lang, Valentin, ha? Hindi natin alam kung ilan ang kalaban natin at kung saan sila posibleng manggaling. Sige po, Tay. Teka, may naamoy po ba kayo mabaho? Parang nabubulok na laman ng patay na hayop pa. Meron nga, Valentin. Tabayaan mo na. Baka kinain lang yun pinatay ng mabangis na hayop. Doon po. Sa palagay ko, doon nanggagaling yung amoy. Sandali, Tay, tingnan ko. Uy, Valentin! Tay, halika kayo rito. May patay na kalabaw dito, oh. Ha? Sigurado ka ba, Valentin? Sandali, nandyan na ako. Ito po, Tay, oh. Tingnan nyo. Nakakadiri po. Patay na kalabaw nga. Wakwak pang tiyan. At walang laman loob. Kung hindi po ako nagkakamali, aswang ang may gawa nito, no? Oo, sigurado yan. Halika na, puntahan na natin yung gubat at nang malaman natin kung tama yung kutob natin na nandun ang aswang. Sige po, pero wag po tayong magtagal, Tay, ha? Baka kasi marami sila, mahuli nila tayo. Oo naman anak, kailangan makalis kaagad tayo. Hindi tayo magpapasilo sa mga aswang na yun. Utak ang ating gagamitin laban sa kanila. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Hindi na nila pinansin pa ang naamoy nilang nabubulok na laman. May nakita rin silang mga kalansay ng tao sa gilid ng daanan na marahil naging biktima rin ng aswang. Bago sila makapasok sa gubat, iginala muna ni Valentin ang kanyang pansin sa paligid. Pinakiramdaman niya ang ihip ng hangin doon hanggang sa makalangap siya ng malansang samyo. Tay, ganito po yung amoy ng hangin nung inatake tayo ng mga aswang, ha? Oo, naamoy ko rin anak. Hawakan mo lang ng mahigpit ang itak mo, ha?
At kung may aatake sa atin, huwag ka magdalawang isip na tagain yon. Sige po, Tay. Tatandaan ko po yung sinabi nyo. Ayun, may mga kaluskos sa banda ron. Halika nak, baka kung ano yung ginagawa ng aswang sa kanilang biktima. Sige po, Tay. Tandaan lang po tayo. Nasasabi ko lang sa iyo eh. Abutin mo nga itong kamay ko at ang makatayo ka kagad. Halika, hindi ka kasi nag-iingat eh. Sensya na po, Tay, ha. Hindi ko po sinasadyang madapa eh. Salamat po. O siya, sige na. Baka may makapansin pa sa atin dito. Nakagawa ka na nga ng ingay eh, at hindi malabong malaman nilang kinaroroonan natin. Ano pong kailangan natin gawin, Tay? Huwag ka mag-alala. Umalis na lang tayo sa bahaging to. Umikot tayo at nang makita natin kung talagang aswang nga yung gumagawa ng kaluskos na yan. Sinunod nila ang naging plano ni Mang Oterio. Ilang sandali pa, naaninag nila ang isang babaeng nakadapa. Wala na roon ng aswang, kaya naisip nilang baka nagtagumpay ang nilalang sa kanyang pambibiktima. Marahang nilapitan ni na Valentin ang inakala nilang bangkay ng babae. Pagkalapit nila rito, pinagtulungan nila ang katawan na yun para ipihit. At halos mapaigtad ang bata nang biglang napaupo ang babae. Nakita nilang nagbabagat ng lilisik ang mga mata nito. Napatras sila ng ilang hakbang dahil sa pangambang aatake ito sa kanila. Aswang yan, anak! Humanda ka! Naisahan nila tayo! Walang yang aswang yan, Tay! Munti ka na tayo, ah! Hoy, ikaw aswang! Saan mo dinala ang babaeng biniktima mo? Anong babaeng biniktima? Wala akong binibiktimang babae! Huwag mong sabihin na ikaw lang ang mag-isang gumawa ng ingay. Bakit? Anong pakay mo? Tinatanong pa ba yan? Kayong mag-ama, akala ba ninyo'y makakaligtas kayo? Papatayin ko kayong dalawa! Lalo ka na, Oterio! Huwag ka magkakamaling sakta ng anak ko! Magkakamatayin tayong dalawa! Sino nagpadala sa iyo rito, ha? Itay, sigurado ako kung sino man po ang nag-utos na atakihin ng dati nating tirahan. Siya rin ang nagpadala rito sa kanya. Matalino kang bata! Pero hindi sapat yan para makaligtas kayo! Ngayong nandito na kayo, mas madali na ang pagpapaslang sa inyong dalawa! Huwag mo akong amunin! Hindi porket bata lang ako, hindi ako lalaban sa iyo. Sinanay yata ako ng tatay ko na makipaglaban kahit sa murang edad. Kaya, huwag mo akong malitin. Ha? At sino ka para malitin? Bata ka lang, at yung tatay mo, napakahina naman. Duwag! Sige, tumayo ka at sumugod sa akin. Tingnan natin kung sinong duwag sa ating dalawa. Bakit ako susugod sa iyo kung kaya ko namang unahin ang anak mo? Sa isang pag-isap ng mga mata ni Valentin, tumayo ang babaeng aswang. Susugod sana ito sa kanya pero bagya siyang itinulak ni Mang Oterio. Napaangil ang aswang. Nang makita niya ang buntot ng pagi na hawak ng lalaki, napangisi siya at nakipagpambuno kay Mang Oterio. Nanatili namang nakatitig sa kanila si Valentin. At inabangan niya ang susunod na mangyayari. Walang ano-ano, nabitiwan ni Mang Oterio ang hawak niyang buntot ng pagi. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Sige, Oterio! Ilabas mo ang tunay mong katauhan! Labanan mo ako ng mano-mano! Wala akong dapat na ilabas. Oo, lalabanan kita. At kahit na mas malakas ka, hindi ako magpapatalo sa iyo. Tingnan lang natin kung ano magagawa mo kapag ako naman ang nakapaibabaw sa iyo. Sige! Gawin mo kung anong kaya mo! Paghugot ng lakas ni Mang Oterio, ay agad niyang napaibabawan ng aswang. Walang yaka, Oterio! Akala mo ba'y madali mo ako matatalo? Sige po, Tay! Talunin niyo ang aswang na yan! Ang mga kagaya niya hindi dapat hinayaang mabuhay! Baka may iba pa siyang mabiktima eh! Tumahimik ka, bata! Ikaw ang susunod ko sa ama mo! Ikaw ang patatahimikin ko habang buhay! Akala mo ba'y hahayaan kita makatakas? Lahat ng mga aswang na kasamahan mo ay papatayin ko rin! Gawin mo! Pero isinusumpa ko! Muli ninyong dadanasin ang naging karanasan nyo sa nayo na pinanggalingan ninyo! Nang mga panahong yon, humugot ng kanyang lakas si Mang Oterio. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakasakal sa aswang. Pero sa hindi niya inaasahan, kinalmot siya nito sa muka. Napabitaw roon ang ama ni Valentin at nagkaroon ng pagkakataon ng aswang para makaalis sa pwesto niya. Nagmadali namang pinulot ni Valentin ang buntot ng pagi.
Nang lalatiguhin na niya ang babaeng aswang, napatras ito at napaangil. Susugurin pa sana ng aswang ang bata, pero napatayo si Mang Oterio at tumakbang patungo sa harapan ni Valentin. Nakakatawang magama. Akala ba ninyo ay kaya niyo ako? Simulan na ninyo ang magtago dahil sinisiguro kong malalaman ng lahat ng mga kasamaan ko kung saan kayo nakatira. Walang iya ka! Kayo ang kailangan magtago! Kapag ginambala niyo kami, tutugisin ko kayo at iisa-isahin! Ngayon, napatunayan na natin sa ating dalawa, ikaw ang duwag! Ano na, babaeng aswang? Lumapit ka rito. Tikman mo ang buntot ng pagi. Ha? Anong akala mo sa akin, Bobo? Sige lang, sa inyo na ang gaping ito. Pero sa susunod, tinitiyak kong matutulad kayo sa mga kadayo ninyo. Hindi mo kami matitinag! Umalis ka na rito bago ka pa namin tuluyan, aswang! Huwag ka nang babalik sa lugar na ito! Sige, kung ayaw mong tumama sa yung buntot ng paging ito, alis na! Ha? Diyan na kayo, magama! Huwag na kayong umasa ng mapayapang buhay! Tutugisin namin kayo at papatayin! Wala na. Tumakbo na pala yung duwag na aswang na yun. Ang akala ko magpapatayan kami. Aalis din pala siya sa ilalim ko. Sana po, tinuluyan na ninyo tay eh. Maliban sa duwag, hambog pa. Hayaan mo na anak. Makakaharap ko rin ang aswang na yun sa susunod. Sa ngayon, umuwi na muna tayo sa baryo. Kunin natin ang ating mga gamit at kailangan na nating umalis. Aalis po? Akala ko po permanente na yung bahay natin doon. Yun din ang inaakala ko, Valentin eh. Pero may bantana ng mga aswang at ayaw kong may mga taong madadamay. Laban natin to. At kahit saan man tayo sumuot, tutugisin tayo ng mga yun. Kung ganun po, mas mabuti pa nga siguro kung labanan na lang natin sila. Napakadaling sabihin yan, anak. Pero kailangan natin pag-isipan ng bawat hakbang natin. Tuso ang mga aswang at kailangang utak din ang ating gagamitin laban sa kanila. Nang masiguro nilang walang ibang aswang sa paligid, nagpasya ang mag-ama na umuwi sa bahay nila. Pagkatapos nilang makuha ang mga importanteng gamit nila, umalis sila sa nayon para maghanap ulit ng kanilang malilipatan. Ilang araw at gabi ang kanilang iginugol sa paglalakbay, hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan merong bulkan. Manatili na muna tayo rito. Ang kailangan muna nating gawin ang maghanap ng masisilungan natin, Valentin. Meron naman po kayang kabayan dito. Parang puro mga kakahuyan lang naman ang nandito tay eh. Nakakatakot nga. Baka isa pala itong patibong na mga aswang. Makikiramdam na lang tayo hanggang sa susunod na gabi. Kung may mapapansin tayong kakaiba, di aalis tayo rito. Sa ngayon, wala tayong mapagpipilian kung hindi ang dumito na muna. Ay, sandali po tay. Ayun oh, may maliit na kubo. Ano kaya kung puntahan natin yun? Baka po pwede tayo makahingi ng tulong doon. O sige, halika. Lapitan natin yung anak. Teka, parang may ibang enerhiya akong nasasagap ah. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Hindi karaniwang taong nakatira sa kubong yun. Sige na, dumiretso na tayo. Maging preparado ka lang. Baka mapalaban tayo dyan. Sige po, tay. Lagi naman po ako nakaanda eh. Tayo na po. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kubo. Nang nasa tapat na sila noon, kumatok sila ng ilang beses. Nagtaka naman si Valentin dahil wala naman sumasagot sa kanila. Nang lumaon, nagpasya silang mag-ama na buksan na ang kubo. Dulot ng kanilang matinding pagod, natulog na muna sila roon. Makaraan ng ilang oras, naalimpungatan sila na makarinig sila ng biglang pagbukas ng pinto. Sino yan? Ay, teka. Sino kayo? Bakit kayo nandito sa kubo ko? Nana Chedeng, ikaw po ba yan? Ang buong akala ko napano ka na. Hindi ko akalain ng... Sino yan? Bakit mo ko tinawag sa ganoong pangalan? Nana Chedeng, ako ito, si Oterio. Ito naman ang anak ko, si Valentin. Hindi mo ba kami natatandaan? Teka, anong nangyari sa inyo? Bakit sunog yung kalahating mukha nyo? Hindi ko kayo kilala. At lalong hindi ko kilala ang Nana Cheding ninyo. Umalis kayo rito sa kubo ko. At nang makapagpahinga na rin ako. Hindi ko kayo kailangan. Lola Cheding,
Kami to, oh. Akala po namin napatay na kayo ng mga aswang eh. Hindi namin akalain na dito ka lang pala namin matatagpuan. Teka, ikaw ba kamo si Valentin at ikaw si Oterio? Opo, kami po ito. Kami yung pinatakas nyo mula sa dati nating nayon. Diyos ko po, buhay rin kayo. Ay, pasensya na kayo at makakalimutin na talaga ako. Lola Cheding, paano po ang mukha nyo? Ano po nangyari dyan? Ay, eto, nasunog to nung nakipaglaban ako sa mga umatake sa nayon natin. Ay nako, pabayaan na natin yon. Ang mahalaga, ligtas ako at ligtas din kayo. Nang makapasok na, ikinuwento na matanda ang nangyari noong gabing tumakas sina Valentin at Mang Euterio. Isinalaysay na rin niya ang pagsuong niya sa kamatayan at kung paano siya nakaligtas mula sa mga kalaban nilang aswang. Ikinuwento naman na mag-ama ang naging karanasan nila at ang dahilan kung bakit umalis sila sa baryo na nilipatan nila. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkukwentuhan na makarinig sila ng mga kaluskos sa paligid. Walang yang mga aswang yan. Malamang nasundan nila ako rito. Isang pagkakamali na minatyagan ko ang kanilang kuta. Ano po? Ibig niyo pong sabihin, pumunta kayo sa pinagkukutaan ng mga aswang? Oo, Oterio. Pumunta ako ron dahil gusto kong iligtas ang nag-iisa kong anak na matagal na nilang kinasasangkapan. Ibig niyo pong sabihin, meron po kayong anak? Bakit po hindi namin siya nakita, Lola Cheding? Oo, meron, Valentin. Para maipsan ang pangungulila ko sa kanya. Madalas na palima ko nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Bakit po nasa kuta siya ng mga kalabang aswang natin? Dinukot nila ang anak ko para gamitin laban sa akin. Kinasangkapan nila siya para mas mapalakas ang kanilang puwersa. Napakawalang iya naman talaga ng mga aswang na yun. Hindi na po sila dapat pambigyan ng pagkakataon para mabuhay eh. Ano yun? May kumalampag. Sige na, maganda na kayong dalawa. Hindi na biro ang ginagawa ng mga yan. Lalabanan natin sila at kailangan matalo natin ang mga demonyong yan. Valentin, manatili ka lang dito sa loob ng kubo ah. Kami ni Nana Cheding ang haharap sa mga yan. Sige po, Tay. Pero kung malalagay kayo sa alanganin, tutulong din po ako ah. Kaya ko naman pong labanan ng mga yan eh. Wag na, Valentin. Dito ka lang at kami na ang bahala. Mauubos namin sila ng tatay mo. Hindi na nakasagot pa si Valentin. Tumango na lang siya sa matanda na napatitig sa dalawa na nagmamadaling lumabas. Sa pamamagitan ng siwang, pinanood niya ang nagaganap na labanan sa pagitan ng dalawa at ng mga aswang. Nagtaka pa siya kung bakit mabilis ang naging galaw ng kanyang tatay at maging si Nana Cheding. Makaraan lang ang halos 15 minuto, nagawa nilang mapatay ang mga aswang na nakalaban nila. Nang makabalik ang dalawa sa kubo, napansin ni Valentin na iba ang ekspresyon ng mukha ng matanda at may kung ano siyang iniinda. Nana Cheding, may sugat po kayo sa tiyan. Hali po kayo at gagamutin natin yan. O nga po, Lola. Duguan na po ang damit ninyo. Huwag na kayo mag-alala sa akin. Mababaw lang naman ito. Laway lang ang igagamot ko. Maghihilom din ito. Iba talaga kapag medyo matanda na. Nasasapawan ng lakas at liksi. Nasasapawan po? Ang lakas at ang bilis nyo nga po eh. Hindi ko akalain na ganun kayo kabilis ni tatay. Parang katapat lang ninyo yung kakayahan ng mga aswang na yun eh. Ganun talaga, Valentin. May mga pagkakataon na kailangan mong ibigay ang buong kakayahan mo para hindi ka matalo ng mga kalaban. Teka, aray, masakit. Ano po nangyayari, Lola Cheding? Bakit biglang lumaki ang sugat mo? Hindi. Aray ko, ang sakit. Oterio, tulungan mo ako. Hindi ko inaasahan to. Sobrang sakit nito. Aray! Nana Cheding, sandali. Kailangan magamot natin yan. Teka, unitin ko na muna itong damit na nakatakip sa sugat ninyo ah. Ipinako ni Valentin ang kanyang paningin kay Nana Cheding. Napalunok siya ng kanyang laway nang makita ang malalim at mahabang hiwa sa tiyan na matanda. Nakita rin niyang unti-unting nabubulok yon at halos nakasilip na ang laman loob nito.
Walang ano-ano, nabuwal sa sahig ang matanda at tuluyang lumabas sa wakwak na tiyan niya ang mga bituka. Napangiwi si Nana Cheding at kahit na hirap na ito, sinubukan pa rin niyang kausapin ang mag-ama. Sinabi naman ni Mang Uterio na maghahanap siya ng gamot sa sugat na matanda. Wag na kayo mag-abala, Oterio. Ang mas mabuti niyong gawin, lumayo kayo rito. Dahil sa sitwasyon kong ito, alam ko na hindi na ako magtatagal. Huwag kayo magsalita ng ganyan, Nana Cheding. Hahanap ako ng paraan. Tatahiin natin ang sugat niyo. Gagaling ka. Valentin, bantayan mo ang Lola Cheding mo, ah. Kailangan ko makahanap ng pwedeng igamot sa kanya. Sandali lang. Opo, tay. Bilisan niyo po, ha. Natatakot po ako sa sitwasyon ni Lola Cheding, eh. Pabayaan na lang ninyo ako rito, Valentin. Sige na, sabihan mo ang tatay mo. Mag-aaksaya lang kayo ng panahon sa akin. Isa pa, natuntun na ng mga aswang ang aking kubo. At anumang oras mula ngayon, pwede silang sumugod dito. Hindi po pwede, Lola. Sasamahan po namin kayo dito. Gagaling ka po. Sabay tayong 3 na alis dito. Pero seryoso na itong sitwasyon ko. Hindi ko alam kung ilang oras pa ang itatagal ko, Valentin. Magpakatatag lang po kayo, Lola. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Ramdam ko nang mawawala ako, Valentin. Pero bago pa man mangyari ang lahat, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Ano po ba yan, Lola? Kung alam ko pong kakayanin ko, hindi ako magdadalawang isip na tulungan po kayo. Gusto ko sana na kapag makalis kayo rito, iligtas niyo ang anak kong si Magdalena sa mga kalaban natin. Paano po namin siya makikilala, Lola? May ibibigay ako sa iyo na magiging tulay para makilala mo siya, Valentin. Sa pamamagitan nito, malalaman mong si Magdalena ang kaharap mo. Ano po yun, Lola? Halika rito sa tabi ko, Valentin. Mas lumapit ka sa akin. Sige po, Lola Cheding. Sandali lang po. Humakbang si Valentin palapit kay Nana Cheding. Kahit na medyo nandidiri siya sa sugat na matanda, mas nangibabaw ang awa niya at ang kagustuhang makatulong. Nang makalapit siya, tinanong niya ulit si Nana Cheding kung ano ang kanyang ibibigay. Sumenyas na lang ang matanda na ilapit ni Valentin ang bibig niya sa matanda. Naagad naman niyang ginawa. Ano po bang balak niyong ipagkulob sa akin, Lola Cheding? Eto, Valentin. Kunin mo gamit ang iyong bibig. Huwag mong hahayaang mahulog ito dahil mawawala lamang ito ng kusa. Gamit po ng bibig? Ano po yan? Isang mutya, Valentin. Sige na, iluluwa ko na. Kunin mo gamit ang bibig mo. Opo, sige po, Lola. Ito na, Valentin. Kunin mo. Ano po bang mutya to, Lola? Bakit sobrang pait at parang napapaso yung aking lalamunan? Huwag mong iluluwa. Hayaan mong pumasok sa loob ng katawan mo ang mutya. Ang mutyang yan ang magbibigay sa iyo ng pambihirang lakas at liksi, Valentin. Malalaman mo rin kung kasama mo ang anak ko dahil mag-iba ang pakiramdam mo. Anong mutya po ba yung pinasa niyo sa akin, Lola Cheding? Hindi mo na kailangan pang malaman, Valentin. Ang importante, may liligtas ka niyan at magagawa rin ninyong mailigtas ang anak ko. Ngayon pa lang. Lola Cheding, ano nangyayari sa inyo? Huwag na po muna kayo magsalita. Hintayin na lang po natin makabalik si Tatay Uterio. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo. Hindi na ako magtatagal, Valentin. Naipasa ko na sa iyo ang mutya. Handa na akong mamatay. Dahil panatag na ako na tutulungan niyo ako at pati na si Magdalena. Hindi po, gagaling pa po kayo. Magtiwala lang kayo kay tatay. Tibayan niyo po ang loob niyo. Kanina pa sana ako namatay kung hindi lang dahil sa mutyang naipasa ko sa iyo. Ngayong wala na sa akin yon. Lola Cheding, hindi ba po kayo mamamatay?
Paparting na po si tatay! Lola Cheding! Lola! Valentin, nandito na ako. Dala ko na yung gamot at tinik na pwedeng gamitin para tahiin ang sugat ni Nana Cheding. Teka, bakit hindi na siya gumagalaw? Valentin, ano nangyari? Wala na po si Lola Cheding, tay. Bigla na lang siya nagsuka ng dugo at yan po, nalagutan na siya ng hininga. Hindi to maaari. Hindi pwede mamatay si Nana Cheding. Hindi pa natin alam kung saan ang kuta ng mga kalaban. Hindi pa natin nabawi ang anak niya mula sa mga aswang na yun. Nana Cheding! Gumising kayo! Nana! Bago po siya nawala, may pinasa po siya sa akin na isang bagay. Ha? Ipinasa? Ano yun, anak? Mutya po. Batong luno. Nung malunok ko nga po, sobrang init sa lalamunan eh. At naramdaman ko rin ang init na yun sa buong katawan ko. Kung ganun, baka totoo yung sabi-sabi patungkol sa kanya na may tangan siyang mutya. Sana anak, hindi mo na lang tinanggap eh. Hindi natin alam kung anong epekto nun sa'yo. Gusto niyang may pasa sa akin para maprotektahan ko raw. Hindi ko naman po alam kung ano talaga yun eh. Kaya tinanggap ko. Pagkatapos niyang may pasa sa akin ng mutya, bigla siyang nagkaganyan hanggang sa namatay na siya. Hayaan mo na. Basta, kapag may naramdaman kang kakaiba, sabi mo kagad sa akin ha. Ano po bang mutya na yun, tay? Saka, ano po ba si Nana Cheding? Bakit may ganun siyang mutya? Hindi ako sigurado, Valentin. Saka na natin nalamin ang bagay na yan. Sa ngayon, tulungan mo na muna ako. Ilibing natin siya na maayos. Sige po, tay. Ano pong binabalak niyong pagkatapos? Aalis tayo at magsisimula tayo sa paghahanap sa mga kalaban. Kailangan matuldukan natin ang paghasik nila ng lagim. Hindi abang buhay, magtatago na lang tayo, tatakas sa mga yon. Pinagtulungan nilang buhati ng bangkay ni Nana Cheding. Nagkukay sila ng libingan at inilibing doon ng matanda. Pagkatapos nito, kinuha nila ang mga dalang kagamitan nila at umalis sa lugar na yon. Kahit na hindi nila alam kung saan nila matatagpuan ang mga kalaban nila, mas pinili nila ang maglakbay para hanapin ang mga yon. Halos mahigit 2 linggo rin silang naglakbay hanggang sa may natanaw silang maliit na nayon. Dahil inabot sila ng dilim, Tay, nagugutom at nauuhaw na ako. Pwede ba tayong pumunta dyan? Halika anak. Tingnan natin kung pwede tayo makahingi ng pagkain at tubig dyan. Sige po, tay. Mukhang mga mababait naman po siguro yung mga nakatira dyan eh. Sana nga lang, Valentin. Basta, mag-iingat tayo. Kailangan na hindi nila malaman kung sino talaga tayo at kung saan tayo nanggaling. Opo, tay. Maganda na lang tayo para kung mga kalaban pala natin sila, kaya natin protektahan ang sarili natin. Tama, anak. O sige na, magpatuloy na tayo at nang malaman natin kung pwede tayo makahingi ng kaunting tulong mula sa mga taga-riyan. Nang magsimula na silang maglakad, ilang beses na nakaramdam ng kakaiba si Valentin. Nanikip ang kanyang dibdib at halos hindi na siya makahinga. Ganun pa man, itinago niya yon sa kanyang tatay at nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Nang malapit na sila sa nayon, mas tumindi pa ang kanyang nararamdaman. Nanghina ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Valentin, anong nangyari sa iyo anak? Bakit ka biglang bumagsak? Nanghina po ko, tay. Pakiramdam ko, may umigo po ng lakas ko. Huwag kang panghinaan ng loob. Labanan mo kung anumang enerhiyang sumusubok na mangibabaw sa iyo. Huwag kang magpapatalo dyan, anak. Sige po, susubukan ko po. Pero parang hindi ko na po kaya eh. Pakiramdam ko po. At nakita ko ulit kayong dalawa. Ngayon, may pagkakataon na akong patayin kayo. Sino ka? Ikaw yung aswang na minsan namin nakalaban sa loob ng kagubatan. Sa muli natin pagtatagpong ito, mamalasing ka na. Kung hindi kita napatay dati, ngayon, tutuluyan na kita. Tay, parang pinipiga ang puso ko na hindi ko maintindihan. Sobrang sakit po. Aray! At ano nangyayari sa batang yan? Huwag niyong sabihin na dadaanin niyo lang sa drama ang lahat.
Hindi bale, pagkatapos ng gagawin ko, mas magiging makatotohanan na rin naman yan eh. Anak, tumayo ka. Tumakas na tayo. Kailangan mo magamot at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Tama na yung drama ninyo. Mga mahihina, mga kagaya nyo ay hindi dapat pang mabuhay. Pabayaan mo na kami. Hindi magandang sitwasyon ng anak ko. Kailangan niyang madala sa nayon at nang magamot. At sa palagay ba ninyo, tatanggapin ko yan? Kapag nalaman nila ang totoong pagkatao nyo, papatayin nila kayo. Teka, hindi ba't pati kayo ay mga aswang din? Anong pinagsasabi mong aswang kami? Ikaw lang ang aswang sa ating tatlo. Itay, sige. Labanan na po ninyo ang aswang na yan at huwag na muna ninyo akong intindihin. At bakit? Hindi pa ba sinasabi ng tatay mong totoo ninyong pagkatao? Bakit mo siya tatanungin ngayon? Tumimik ka, aswang. Ang dapat sa mga kagaya mo ipatayin. Kung nakaligtas ka man nung nakaraan, ngayon hindi na. Binitiwan ni Mang Uterio ang hawak niyang buntot ng pagi. Ipinako naman ni Valentin ang paningin niya sa kanyang ama. Bahagya na lang siyang napanganga nang makita niyang palundag na umatake ang tatay niya sa babaeng aswang. Nagsimula silang maglaban at habang nakikipapambuno si Mang Uterio sa aswang, biglang naalala ni Valentin ang sinabi sa kanya ni Nana Chedeng. Itay, baka siya po yung anak ni Lola Chedeng. May sinabi po siya sa akin bago siya namatay eh. Baka ang paninigip ng dibdib ko ang palatandaan na siya na ang matagal na hinahanap ni Lola Chedeng. Ha? Sigurado ka, anak? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi nyo. Wala akong ina. Huwag kayong gumawa ng kwento. Dahil kahit na anong gagawin nyo, hindi na kayo makakaligtas. Tama na yan. Pakinggan mo ang aming sinasabi. Matagal ka nang gusto makasama ni Nana Chedeng. Marahil hindi mo siya kilala dahil kinuha ka ng mga aswang noon. Pero maniwala ka sa amin. Maniwala ka, Magdalena. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Akala niyo ba malilin lang niyo ako? Nagkakamali kayong dalawa sa pinaglalaruan niyo. Kasama namin si Nana Chedeng, na nanay mo. Pero kung talagang ayaw mo makinig sa amin, at kung hindi lang din ikaw ang hinahanap namin, pasensyahan na lang tayo. Mas naging agresibo ang aswang, pero nagawa siyang labanan ni Mang Uterio. Habang nakamasid sa kanila si Valentin, may napansin siyang kakaiba sa kanyang ama. May mga balahibo sa buong katawan niya at nagbabaga rin ang kanyang mga mata na kagaya ng sa babae. Magtatanong sana siya sa tatay niya kung bakit siya nagkakaganon, pero sa hindi inaasahan, nagawang ibalibag ni Magdalena ang ama niya. Tumilapon si Mang Uterio at hindi agad nakabangon. Talagang napakademonyo nyo. Kahit na anak ka pala ni Lola Chedeng, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay tatay. Umanda ka! Ano naman ang magagawa ng isang paslit na kagaya mo? Sige nga, lumapit ka rito at nang masukat natin ang kakayahan mo! Hindi ako natatakot sa inyo. Ngayon, malalaman natin kung anong bisa nang ibinigay sa akin ng nanay mo. Sige bata, halika na rito. Umpisa na natin ang labang ito. Anak, mag-iingat ka sa aswang na yan. Sandali at tutulungan na kita. Sasali ka pa talaga? Sige, kahit ilan pa kayo, hindi ako susuko sa inyo. Tingnan natin ang angas yung mag-amang aswang. Hindi kami aswang. Ikaw ang aswang, Magdalena. Anong hindi kayo aswang? Nakita mo naman kung paano magbago ang anyo ng iyong ama, hindi ba? Aswang siya at aswang ka rin. Puro ka satsat. Kung hindi ka naman makikinig sa amin at paiiralin mo ang katigasan ng puso mo, dapat ka nang mamatay. Nang makita ni Valentina humakbang na papalapit ang kanyang tatay, tumakbo na rin siya para sugurin ang nilalang. Hawak niya ang buntot ng pagi. At nang medyo malapit na siya sa nilalang, buong lakas niya itong hinambalos. Dahil sa liksi niya, hindi agad nakailag si Magdalena. Tinamaan ito sa dibdib na naging rason para mapatras siya. Nagmadali namang lumapit sa aswang si Mang Uterio at sinipa ito sa tiyan. Napaangil ang aswang at mas naging mabalasik ang kanyang muka. Kahit na ano pang gawin niyo sa akin, hindi mo mababago ang katotohanan na isa kang aswang. Oo na, isa akong aswang, pero hindi ako kagaya ninyo. Ang mga kanayon ko ay mga aswang din, ngunit hindi kami kumakain ng laman ng tao. Kontento kami sa mga hayop. Kung ganun po, totoong sinabi ng babaeng yan, Itay.
Kaya po pala kakaiba rin ang liksi ninyo. At nakita ko kayo kanina na nag-anyong aswang. Oo, bata. Totoo ang narinig mo. Mga aswang kayo. At ang mga uri ninyo ay nagiging pagkain lamang namin. Baka nakakalimutan mo. Kauri ka rin namin. Anak ka ni Nana Chedeng. Wala akong pakialam kung kadugo ko man siya. Hindi ako magiging kagaya niya na mahina at walang binatpat. Sinanay ako ni Pinunong Leandro para maging malakas at kahit kailan, hindi ako magiging kagaya ninyo. Wala akong pakialam kung sino ang nagsanay sa'yo. Mamili ka na lang ngayon. Magiging kakampi ka namin o magiging kaaway? Alam mo na kung ano ang sagot yan, lalaki. Ngayon, kayo naman ang papipiliin ko. Magiging kakampi ko kayo o magiging pagkain? Hindi ko na kailangan pagsagutin ang tanong mo, Magdalena. Alam mo na kung ano ang tugon ko. Kung gayon, tapos na ang usapan. Papatayin ko na kayo! Inatake ni Mang Uterio si Magdalena. Nanatili naman si Valentin sa kanyang pwesto at inabangan kung ano ang susunod na mangyayari. Habang nasa ganong sitwasyon, napaisip siya ng malalim patungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Walang ano-ano, napaungol ng malakas si Mang Uterio. Bigla siyang nabuwal at inibabawa ng babaeng aswang. Gumulong silang dalawa habang nakikipagpambuno sa isa't isa. Hindi mo ako kakayanin. Sinasabi ko naman sa'yo, mahina kayo. Diyan ka nagkakamali. Kahit na mahina kami sa paningin nyo, hindi kami madaling sumuko. At marahil, yan ang pinagkaiba natin. At talaga, tingnan natin kung anong magagawa mo kapag sinakala kita ng buong higpit. Hanggang sa pumutok yung mga ugat mo sa leeg. Tigilan mo ako! Humanda ka sa akin! Papatayin kita! Sige, ipakita mo sa akin ang lakas mo. Lumabang ka kahit na sinasakal kita. Bitiwan mo ang tatay ko, Magdalena. Pakawalan mo siya at akong harapin mo. Mapangaas kang bata ka. Bakit? May ibubuka ka na ba? Isa ka lang pipitsyogi na umaastang matapang. Valentin, anak! Umalis ka na rito! Huwag mo nang isipin kung siya man ang anak ni Nana Chedeng. Basta, iligtas mo ang sarili mo. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lampang ito. Hindi po, tay. Sasamahan kita hanggang dulo. Uubusin natin ang mga nilalang na kagaya ni na Magdalena. Wala na rin po akong pakialam kung mga aswang tayo. Napalakak si Magdalena dahil sa itinura ni Valentin. Nanginginig naman ang buong katawan ng bata dulot ng galit na naramdaman niya. Habang nasa ganong sitwasyon, ramdam niya ang puwersang naiipon sa kanyang buong katawan. Nung hindi na niya ito kaya pang pigilan, sinugod niya si Magdalena. Napaangil naman ang aswang at lumundag para salubungin siya. Mag-ingat ka sa kanya, anak! Huwag mong hayaan na maisan ka ng aswang na yan! Opo, tay. Kahit na bata lang ako, sisikapin kong matalo ang demonyong ito. Sige, tingnan natin ang lakas mo, Valentin. Aalamin natin kung kasing hina mo ang ama mo. Itong dapat sa'yo. Akala mo ba ay magagawa mo akong kalmutin? Sa ating tatlo, ikaw ang mahina. Tingnan mo sarili mo, oh. Mag-isa ka lang at dalawa kami ni tatay ang kalaban mo. Maliksik kang bata ka. Huwag mong sabihin na ibinigay sa iyo ni Chedeng ang kanyang mutya ng demonyo. Mutya ng demonyo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko gaano kakilala ang Chedeng na sinasabi mo. Pero ang alam ko lang, base sa sinabi ng Pinunong Leandro, may tangan siyang mutya ng demonyo at posibleng ipinagkaloob niya yun sa'yo. Huwag kang makinig sa kanya! Talunin mo na lang siya at tamakal siya tayo rito, anak! Pupunta ba tayo sa nayan at na makahingi tayo ng tulong? At inakala mo ba na tutulungan kayo ng mga nakatira dyan? Mga hangal! Ikaw ang hangal! Ang dapat sa mga kagaya mo ay ibalibag at turugin ang mga buto! Pagkawikan ni Valentin, ilang beses niyang sinubukang ibuwal ang aswang. Dahil sa ibayon niyang lakas at liksi, nagawa niya ito. Tinadyakan din niya sa tiyan si Magdalena. Sinubukan naman ng aswang ang makabangon at sunggaban ng bata. Ngunit nabigo siya. Bago pa man makabangon si Magdalena, nakalapit na si Mang Uterio sa kanila. Lumapit na si Mang Uterio sa kanya. Binuhat ng ama ni Valentin ang katawan ng babaeng aswang at buong lakas na ibinalibag. Pagkatilapon ng nilalang, kinuha ng bata ang itak at tumakbo siya para lapitan si Magdalena.
Sige, bumangon ka kung kaya mong harapin ang paglatigo ko sa iyo ng buntot pagi na ito. Hindi porkit bata lang ako. Akala mo hindi na ako makakalaban sa iyo, ha? Kahit anong panlaban ng hawak mo, hindi yan uubra sa akin. Kung ang tangan mo ay mutya ng demonyo, ako naman kalahating aswang at demonyo. Anong ibig mo sabihin, Magdalena? Anak ako ng isang demonyo. Inalay ni Cheding ang kanyang sarili roon. Kapalit ng isang mutya na siyang tatalo sa angka ng Pinunong Leandro. Pero tuso si Pinuno. Dinukot niya ako at tinubog para maging kasangkapan sa pagpuksa ng mga kalahi ko. Bakit ayaw mong kumampi sa amin? Dahil mahihina kayo. Nakita ko kung paanong patayin ang iba ninyong mga kauri at hindi ko maatimang kumampi sa inyo. Bakit? Malakas ka ba? Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Sisiguraduhin ko na manghihina ka pagkatapos kitang paulit-ulitin na ambalusin. Aray! Humanda ka sa akin, bata ka! May oras ka rin! Pagsisisihan niyo ang ginawa niyong ito! Sige, ganyan nga anak. Sige pa. Ikaw na aswang ka. Saan ka pupunta? Akala mo ba makakatakas ka? Hindi! Ako wala mo ako! Bitiwan mo ako! Ayaw mo talaga akong bitiwan, ha? Tingnan natin! Buong lakas na sumigaw si Magdalena. Alam ni Valentina sinusubukan ng aswang na tawagin ang mga kasama nito. Kaya sinabi niya kay Mang Uterio na aalis sila. Iiwan na sana nila ang anak ni Nana Chedeng pero dumating ang maraming aswang. Napalunok ng kanyang laway si Valentin. Hindi niya inaasahan ang dami ng mga nilalang na nakahandang umatake sa kanila. Ano? Natanggal ang angas niyo sa katawan, ano? Sige mga kasama, atakin niyo ang dalawang ito at ipakita ang natatangi nating lakas! Sige, lumapit kayo sa amin at nagmamatay itong kasama ninyo. Anong gagawin natin, Tay? Baka hindi natin sila kayanin. Kakayanin natin sila. May mutya ka ng demonyo at magagamit mo yan laban sa mga kalaban natin. Huwag niyong pakinggan ang sinasabi ng mag-amang ito. Halina kayo at ang matapos na ito! Inakala ba ninyo na matatalo nyo kami ng ganun lang kadali? Nagkakamali kayo! Ay, papalapit na yung mga kalaban natin dito sa atin. Napapaligiran na nila tayo. Sige! Harapin niyo sila at nang malaman niyo kung gaano kalakas. Kahit anong gawin ninyo, hindi niyo ako kaya! Nagawang makapiglas si Magdalena. Sasabihan pa sana ni Valentin ang kanyang tatay patungkol doon. Pero sumenyas ito na pabayaan na lang yon. Tumakas ang nilalang at dahil napapaligiran na sina Valentin ng mga aswang, wala na silang nagawa kung hindi ang ihanda ang kanilang mga sarili. Hayaan mo ako nasa harapan. Alalayan mo lang ako kung sakali. Baka kasi kung ano pa mangyari sa iyo anak eh. Masyado marami ang kalaban natin. Sige po, Tay. Sandali, kukunin ko muna yung itak. Gusto mo po bang ikaw na gumamit nun? Wag na, ikaw na lang. Lalabanan ko sila ng mano-mano. Kung ganun po, ito na lang muna buntot ng pagi ang aking gagamitin. Mamaya ko na kukunin yung itak kapag tapos na nating labanan ng mga aswang na yan. Kayo mga aswang, bakit parang nagdadalawang isip kayo lumapit? Natatakot ba kayo? Ano pang hinihintay nyo? Sumugod kayo at matapos na ito. O nga, kahit na dalawa lang kami ni tatay, hindi kami natatakot sa inyong lahat. Lumapit na kayo dito at nang matikman nyo na ang gupit nitong hawak ko. Papalapit na sila rito anak. Sige na, dito ka sa bandang likuran ko. Kailangan matapos natin ang labang ito nang walang nangyayari masama. Uubusin natin ang mga ito at harapin ang kanilang pinuno. Opo, Itay, pero mag-ingat tayo sa mga nilalang na yan, ha? Napalingon si Mang Uterio kay Valentin saka tumango. Napatras naman ng bata nang makita niya ang anyong aswang ng tatay niya. Dahil nakita niya sa malapitan yon, nakumpirma niyang tama ang kanyang hinala at maging ang sinabi ni Magdalena. Magsasalita pa sana siya, pero nakita niyang ilang dipa na lang ang layo ng mga aswang. Minabuti na lamang niyang ituon ang pansin nila sa mga yon. Sumugod si Mang Uterio sa mga nilalang at si Valentin naman ay hinambalo sa mga aswang na lumalapit sa kanya. Mga demonyo kayo! Hindi kami natatakot sa inyo! Kahit na ilan pa kayo! Pagkatapos ng gabing ito, sigurado magiging bangkay na kayong lahat. Valentin, anak, maging alerto ka palagi ha. Sige po, Tay. Kaya ko po naman po silang labanan eh. Dahil sa mutyang ipinasa sa akin ni Lola Cheding.
huwag kang maging kampante masyado. Mga biyasa ang kalaban natin. Sige po, tatandaan ko pong sinabi nyo. Pero wag na po ninyo muna akong intindihin. Kaya ko na po ang mga umaatake sa akin, Tay. Basta mag-iingat ka anak ha. Opo, Tay. Kayo rin po. Habang abala si Mang Otero sa pakikipagpambuno sa mga aswang, ginamit naman ni Valentin ang kakaibang liksi at lakas niya nang mula sa mutya. Nagulat pa ang mga aswang na kanyang nakalaban na makita nilang madali lang para sa bata ang labanan sila kahit pa na maliit ito at kulang pa sa kasanayan. Noong lumaon, napabagsak niya sa lupa ang halos lahat ng mga aswang na umatake sa kanya. Karamihan sa mga yon ay nawalan ng buhay. Itay, halos maubos ko na yung mga aswang na sumugod sa akin. Magaling anak, halika rito, tulungan mo ako. Medyo mas marami ang mga kalaban ko eh. Nandiyan na po ako. Humanda sila sa hawak kong buntot ng pagi. Ang dapat sa mga atay nyo hinuhugot at pinapakain sa mga mababangis na hayop. Kailangan po maubos natin ang mga nilalang na ito, Tay. Baka may makapagsumbong pa sa kanilang pinuno at mas lalo tayo malagay sa alanganin. Wala akong pakialam. Patid ko na naalam rin ang pinuno ng mga ito, ang ating presensya. Hindi malabong sinabi na ni Magdalena patungkol sa atin. Sa bagay po, tama kayo na iniisip, Tay. O sige na, ituon na muna natin ang ating pansin sa mga nilalang na ito. Kakaunti na lang sila. At kapag napatay na natin ang lahat, itutuloy natin ang susunod nating plano. Mas pinag-igihan nila ang kanilang pakikipaglaban sa mga aswang. Ang kada nilalang na lumalapit kay Valentin ay buong lakas nilang nilalatigo. Kapag nawala sa pokus ang aswang, nilalapitan niyo ni Mang Oterio at dinudukot ang kanilang atay. Sa halip na kainin yon, itinatapon niya yon sa kung saan. Noong lumaon, naubos nila ang mga aswang na naroon. Upang masigurong hindi na muling makakabangon ng mga nilalang, kinuha ni Valentin ang itak at ibinigay sa kanyang tatay. Pinugutan naman ni Mang Oterio ang lahat ng mga aswang na nakalaban nila. Naubos na natin ang grupo ng mga aswang na ito. Pero sigurado ko na mas marami pa ang mga nilalang na makakaharap natin sa susunod. Ano na po ngayon ang binabalak nyo, Tay? Magtatago po ba tayo? Hindi. Kailangan labanan natin sila. Para pagkatapos, malaya na tayo makakapamuhay ng tahimik. Teka, kumusta na pala pakiramdam mo? Kanina parang mamamatay ka na. Kinakaba mo naman ako ng sobra, anak eh. Hindi ko nga rin po mapaliwanag, Tay. Pero ang sabi sa akin ni Lola Chedeng, mag-iba raw ang pakiramdam ko kapag karap ko na ang kanyang anak. Kaya siguradong naging ganun ako nung lumapit sa atin si Magdalena. Kung naging ganun ang pakiramdam mo, ano naman kaya ang posibleng dahilan? Hindi ko nga rin po alam, Tay. Hindi kaya meron ding mutya si Magdalena? Kaya may nararamdaman kang kakaiba kapag nandyan siya? Teka po, hindi po ba ang sabi niya, anak siya ng isang demonyo? Baka yun pong dahilan, Tay. Hindi ko inakalang ganun ang nangyari. Siguro dahil sa matinding depresyon, nagawa yun ni Nana Chedeng. Hindi naman natin siya masisisi. Sa ngayon, kailangan natin makaharap ang pinuno ng mga kalaban natin at nang maitama ang maling ginawa niya. Kung mabuti na po ang pakiramdam ko, ibig sabihin nun, hindi na tayo tutuloy sa nayong malapit dito. Kailangan pa rin natin tumuloy. Baka may mahingan tayo ng pagkain at baka may makuha rin tayong impormasyon tungkol kay Pinunong Leandro. Paano po kung kakampi pala ng mga aswang ang nakatira doon? Baka po may mangyaring hindi maganda sa atin. Walang masamang mangyayari sa atin. Hihintayin natin na sumikat ang araw bago dumiretso doon. Kapag may araw na, hindi na sila gaano makakagalaw. Kung mga aswang ang mga nakatira doon. Maganda po yung naisip nyo, Tay. Para po hindi nila magamit ang mga pagiging aswang nila. Naganap sila ng malaking puno kung saan pwede silang makapagpahinga. Nang makaiga na si Mang Oterio roon, agad siyang nakatulog. Samantala, kahit na anong gawin ni Valentin ay hindi siya makatulog. Nagmatsyag siya sa paligid. Dahil inisip niyang baka may mga aswang na susugod sa kanila. Kalaunan, nakatulog na rin siya dahil sa matinding pagod. Nagising na lang silang dalawa dahil sa mga tilaok na mga tandang. Agad din silang bumangon at naghanda sa pagpunta sa pinakamalapit na nayon. Kinakailangan manatiling sikreto ang pagkatao natin. Hindi dapat nila tayo makilala. Ano po kailangan natin gawin, Tay? Mas maigi siguro kung itago na muna natin yung mga panlaban natin ng aswang dito sa labas ng nayon.
Kailangan din natin magkunwaring mga pulubi. Mas mabuti nga po yung naisip nyo. Baka kasi kung mga aswang nga sila, maalerto pa sila at mapagbigay alam nila sa kanilang pinuno ang presensya natin. O sige na, dito na lang natin itatago mga ito. Tandaan na lang natin ang malaking batong to ha, para kapag kailangan natin ng itak at buntot ng pagi, makikita kaagad natin. Sige po, Tay. Ako na pong bahala magtago ng mga panlaban natin sa mga aswang. Hindi nila ito madaling makikita. Ayan, mas mailam nga kung hindi gaanong malalim. Takpan mo na lang din ng tuyong dahon. Sigurado na hindi nila mapapansin yan. Ayos na po siguro yan, Tay. Pwede na po tayong magpatuloy sa paglalakad. O siya, sige anak. Mabuti kung gano'n na nga. Tara na. Bininisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa nayon. Nang naroon na sila, nagtaka si Valentin. Dahil halos lahat ng mga kabahayan doon ay walang tao. Nakatiwangwang ang mga pinto at bintana at wala man lang silang narinig kahit na kaunting ingay. Ano kaya nangyayari rito? Bakit walang mga tao mga bahay? Parang inabandunan na ito ah. O nga po, Tay. Pero maayos naman ang paligid ah. Baka po kakaalis lang ng mga tao. Eh kung umalis sila, saan naman sila pupunta? Wala namang bundok dito kahit na anong pwede nilang puntahan, hindi ba? Isa pa, bakit lahat sila wala? Ano kaya kung pasukin natin yung mga bahay? Isa-isa po sana para malaman natin kung totoo yung hinala natin. Maganda yung naisip mo. Pero hindi tayo dapat abutan ng dilim sa lugar na ito. Baka nakahanda sila at susugod sa atin pagdating ng gabi. Sa totoo lang po, hindi maganda ang kutob po sa lugar na to eh. Parang may naghihintay sa atin panganib. Hindi natin malalaman yan hanggat hindi natin ini-inspeksyon ng kada tirahan. Sige na anak, simulan na natin pasukin ang bawat bahay na nandito. Sige po, Tay. Napakunot noon na lang si Valentin. Kahit na may palatandaan ng mga tao sa mga kabahayan, wala silang nakitang kahit na anino ng mga ito. Aalis na sana sila sa lugar na yon hanggang sa may marinig silang kaluskos. Mukhang nasa silong ng kabahayan nagmumula yung ingay. Hindi kaya may taguan sila dyan at dyan sila pumipirme? Oo nga anak, tara, tingnan natin kada bahay. Merong silong at parang may mga nakaimbak na mga dahon ng nyug. Halika, usisain natin yung silong ng mga bahay na malapit sa atin. Sigurado ako na dyan nanggagaling yung ingay na naririnig natin. Sige po, Tay. Kung nandyan sila sa silong, ibig sabihin, meron silang pinagtataguan. Ang tanong lang po, ano kaya yun? Malalaman din natin yan anak. Halika na, ako ang hahawi sa mga nakaimbak na dahon ng nyug. Ako naman po magbabantay sa paligid natin. Baka kasi may biglang umatake sa atin kahit na may araw eh. Mas mabuti pa nga anak. Kailangan maging handa tayo palagi. Hindi rin natin kailangang alisin ang posibilidad na mga aswang ang mga nakatira rito. Akmang lalapitan ni na Valentin at Mang Euterio ang isang bahay nang bigla silang natigilan. Napako ang kanilang paningin sa silong at nagulat sila nang may makita silang isang tao na nanlilisik ang mga mata. Naglalaway ito at mabalasik kung tumingin sa kanila. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga ingay at napagtanto nilang may mga lumabas mula sa silong ng kabahayan doon. Hindi maganda to, Valentin. Kahit na merong araw, kaya pa rin nilang lumabas ng nakaanyong aswang. Seryoso po kayo, Tay? Aswang sa umaga? Ano pong gagawin natin? Wala tayong panlaban sa kanila. Huwag ka masyado mataranta. Baka mahalata ka nila at agaran silang sumugod sa atin. Teka, pagkapang silang lumalapit dito sa atin, kailangan natin umatras muna. Baka hindi natin sila kayanin. Sige po, puntaan na lang natin yung pinagtaguan natin ng mga sandata natin. Mas mabuti pa nga anak. Sige na, mauna ka na. At susunod ka agad ako sa'yo. Sisiguraduhin ko lang na hindi nila tayo masusundan. Sige po, Tay. Teka, kung aswang sila, ano naman ang pinakaiba nila sa mga karaniwang kauri nila? Ano kayang tawag sa kanila? Hindi ko rin alam eh. Pero iisa lang ang nasisiguro ko. Delikado sila. Kung nagagawa nilang lumabas ng may araw, ibig sabihin, malakas ang kanilang kapangyarihan. Hala, sige na. Tumakbo ka na kung kinakailangan, Valentin. Sino kayo? At ano ang ginagawa niyo sa nayong ko? Sige na anak, bilisan mo na.
Ako nang bala sa aswang na ito. Tumakbo ka na't kunin mo yung mga panlaban natin sa nilalang na ito. Sandali lang po, Tay. Baka kailangan niyo po ng tulong ko. Mukhang malakas po yung nilalang na yan eh. Anong akala nyo? Basta-basta kayo makakapasok at makakalabas dito? Diyan kayo nagkakamali. Walang pumapasok na dayo rito na makakalabas ng buhay. Teka, bakit parang pamilyar sa akin ang mukha mo? Sino ka? At bakit nagagawa pa rin ninyong maging aswang kahit na may araw? Ang dami mong tanong. Pero sige, sasagutin kita. Ako si Leandro, ang pinuno ng nayong ito. Lahat kami rito ay mga aswang at kahit tirik ang araw, kaya namin mambiktima. Kami ang mga harungos, mga aswang na kinatatakutan ng mga gabunan. Kung gayon, ikaw pala yung tinutukoy ni Magdalena na pinuno niya. Magdalena? Bakit? Nasaan na siya? Kailangan ko siya makaharap. Huwag mo siyang hanapin sa amin. Ikaw ang pinuno niya eh. Kaya ikaw ang nakakalam kung nasaan siya. Ang buong akala ko mga mabubuting tao ang nandito sa nayong ito. Hindi ko akalain na mga aswang din palang nakalungga rito. Magbabayad ka sa ginawa mo sa nayon namin. Ikaw at ang mga kasama mo rito ay dapat na mamatay. Ikaw ang pumunta rito. Kayo ng batang yon. Kayong dalawa ang dapat nabawian ng buhay. Sige mga kasama, paligiran ng dalawang ito at nang may mapagpiesta na naman tayo. Valentin, sige na. Tumakbo ka na at kunin mo yung mga armas natin. Ako nang bala sa mga aswang na ito. Pero Tay, Tama ng pero sige na. Kunin mo ng itak at buntot ng pagi. Dali! Kahit na nag-aalinlangan, tumakbo ng mabilis si Valentin. Nang medyo malayo na siya, napalingon siya kay Mang Uterio. Napalunok siya ng kanyang laway nang makitang nakipaglaban na sa mga aswang ang kanyang tatay. Mas binilisan niya ang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa bahagi kung saan niya itinago ang itak at buntot ng pagi. Nang makuha niya yon, bumbilis siyang tumakbo pabalik sa nayon. Ilang sandali lang, nakarating siya sa kinaroroonan ng kanyang ama at ng mga harungos na nooy abala sa pakikipaglaban. Agad namang siyang inatake ng mga aswang, kaya nilabanan niya ang mga yon. Itay, etong ita ko, saluhin po ninyo. Sige anak, akin na ng magamit ko. Salamat! Paano mo nagawang makabalik agad dito? Sige, mga kasama, pati ang batang yan ay labanan nyo at patayin. Teka, kakaibang aura mo ah. Kung hindi ako nagkakamali, may hawak ang motsano. Pero, ang nakapagtataka lang, itim na liwanag ang nakapaligid sa'yo. Wala kang pakialam kung ano man ang meron ako. Kung gusto mo akong labanan, kahit na bata ko, hindi kita atrasan. Pambihirang bata. Alam ko na kung anong meron ka. Mutya ng demonyo. Iisa lang ang alam kong merong ganyan. Si Chedeng, ang ina ni Magdalena. Kung ganon, tama nga si Lola Chedeng. Ikaw pala yung dumukot sa anak niya. Anong pakay mo? Gamitin si Magdalena laban sa amin, ha? Noon yun. Pero ngayon, hindi ko na siya makontrol. Demonyo ang kanyang tatay at tuluyan ng sinakop nito ang kanyang katauhan. Kung iniisip niyong ako ang pinuno niya, nagkakamali kayo. Sarili lang niya ang itinuturing niyang pinuno. Hindi kami naniniwala sa iyo, aswang. Sige pa anak, ipakita mo sa nilalang na ito kung ano ang kaya mong gawin sa kanila. Uubusin natin sila, pati na ang pinuno nila. Sige, mga alagad ko, ipakita niyo rin sa kanila ang ating taglay na lakas. Hindi dapat natin kinatatakutan ng dalawang ito. Nasakutan natin sila at ang dapat sa kanila ay mamatay. Nagpatuloy ang kanilang naging labanan. Ang kada aswang na sumusugod kay Valentin, buong lakas nitong nilalatigo ng hawak niyang buntot ng pagi. Nang mapansin niyang naging mas agresibo ang mga nilalang, pinag-ibayon niya rin ang kanyang lakas at liksi. Napatulala na lang si Pinunong Leandro nang nasaksihan niya kung paanong naubos ang kanyang mga kampon. Napaangil siya dahil sa galit. At agad na inatake si Mang Uterio. Nakipagpambuno sila sa isa't isa. Si Valentin naman ay naging abala sa pagtapos ng ibang aswang na umaatake rin sa kanya. Tatay Uterio, mag-ingat po kayo ha.
Huwag kayong magpapatalo sa mga aswang na yan. Oo, kaya ko to anak. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang talunin. Mas galingan mo at nang mangyari ang sinasabi mo. Hindi yung malakas ka lang sa mga salita mo. Sige, tingnan natin kung mailagan mo ang pag-atake ko. Kahit na nasaan yung aswang ka, titiyakin ko matatalo kita. Teka, ano nga ulit ang pangalan mo? Oterio? May kakilala kong ganyan din ang pangalan. Winalang hiya niya ang anak ko. At dahil magkapangalan kayo, ikaw ang gagantihan ko. Anak mo? Anong ibig mo sabihin? Binuntis niya ang anak ko at kinuha ang bata. Pagka-uwi rito ng nag-iisang anak ko na babae, nang hina siya tuluyang nawalan ng buhay. May mga sugat siya at marka sa buong katawan. Marka at sugat? Anong pinagsasabi mo? Inalay siya sa demonyo. Magmula noon, tinugis na namin ang mga pinaghihinalaan kong may pakana. At nang malaman ko si Cheding na may gawa noon sa aking anak, kinuha ko ang anak niya. Pinalakit, hinubog ko si Magdalena para patayin ang mga kasama ng demonyong yon. Si Magdalena ang naging bunga ng pakikipagkasundo niya sa demonyo. At ang hindi pa yun naging sapat, kinuha niya rin si Rosalinda. Natigilan ng dalawa sa kanilang pakikipagpambuno. Mas naging mabagsik ang mukha ni Pinunong Leandro habang nakatitig kay Mang Oterio. Kinabahan naman si Valentin sa kung ano man ang susunod na mangyayari. Kaya inihanda niya ang kanyang sarili para tulungan ng kanyang tatay kung sakaling malagay ito sa alanganin. Teka, ang anak ba ninyo ay nagngangalang Rosalinda? Oo, paano mo naalaman? Huwag mo sabihin na kasabwat ka rin ni Cheding. O baka ikaw talaga yung nagwalang hiya sa kanya. Magbabayad kayong lahat. Hindi ko kayo mapapatawad, Oterio. Hindi, teka. Kung anak mo si Rosalinda at kung ang pinaghihinalaan mong gumawa sa kanya noon ay si Nana Cheding, ibig sabihin, apo niyo ang anak ko. Ako ang ama na ipinagbuntis ng anak niyo. Ano pong sinasabi niyo, Tay? Totoo po ba yung narinig ko? Ikaw nga yun. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana siya ngayon. Nagkakamali kayo ng hinala. Minahal ko ng lubos si Rosalinda. Nagtiwala ako kay Nana Cheding. Sinabi niya sa akin na siya ang mag-aalaga sa anak niyo habang nagbubuntis ito. Hindi ko inakalang gagawin niya yon. Kaya pala, nang ibigay niya sa akin si Valentin, ay hindi niya sinabi kung nasan si Rosalinda. Ang buong akala ko lumayo siya sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pinapaikot mo lang ako para matalo mo at nang mapatay. Bago mo pa man magawa yan, ikaw murang papatayin ko. Maniwala ka sa akin. Totoong sinasabi ko. Ang batang kasama ko'y apo ninyo. Anak namin siya ni Rosalinda. Hindi namin kagustuhang madamay ang ibang kasama ninyo. Kung nagkataon na nandun kayo at nanlaban para ipagtanggol ang asawa ng demonyo, hindi na namin yung kasalanan. Ituro mo sa akin si Cheding. Siya ang pagbabayarin ko sa lahat ng nangyayaring ito. Hindi mo na siya magagawang pagbayarin pa sa mga nagawa niya. Mag-aaksaya ka lang ng panahon mo. At bakit hindi? Huwag mong sabihin na kinakampihan mo pa rin si Cheding na yon sa kabila ng mga ginawa niya. Parang pinatunayan mo lang din sa akin na wala kang pakialam sa anak ko. Nagkakamali po kayo ng iniisip. Patay na si Lola Cheding, kaya hindi na ninyo siya magagawang pagbayarin sa kasalanan niya. Kung totoo ang sinasabi niyo, ang anak niya ang kailangang pagbayarin sa mga pagkakasala niya. Naging rebelde siya sa akin at inubos niya ang halos lahat ng mga kasamahan ko. Talagang ang anak siya ng isang demonyo. Kung ganon, halos lahat ng mga kasama nyo pinatay ni Magdalena. Yan ba ang rason kung bakit gumawa kayo ng taguan sa silong ng inyong bahay? Oo, sapagkat demonyo siya. Hindi namin kaya ang totoo niyang lakas. Kaya natalo niya kami. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makaharap at pagbayarin sa kasalanan ng kanyang ina. Hindi po namin alam, pero nakaharap namin siya bago pa man kami dumiretso dito. May mga kasamaan na rin siyang aswang, kaya nakatakas siya. Napakawalang hiya talaga ng Magdalenang yon. Traidor! Dinala niya ang iba sa amin dito at ginawa niyang kakampi. Napakademonyo niya talaga. Wala siyang pinagkaiba kay Cheding. Tuluyang natigil ang dalawa sa pakikipaglaban sa isa't isa. Humingi ng pasensya si Mang Oterio kay Pinunong Leandro. Naging normal ang anyo ng dalawa at nagyakapan sila. Napayakap din si Pinunong Leandro sa bata at humingi siya rito ng pasensya.
Sinabi ni na Valentin ang mga nalalaman nila patungkol kay Nana Chedeng. Inilhad din ng batang patungkol sa pagkakalob na matanda ng mutya sa kanya. Isang malaking pagkakamali ang pagtanggap mo riyan. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang mutyang ipinasa sa iyo. Oo, at darating ang araw na lalabas ang tunay mong lakas. Pero marami ang mapapahamak kung hindi mo ito makokontrol. Hindi ko naman po alam eh. Ano po dapat kong gawin? Kailangan natin si Magdalena. Kung siya ang anak ng demonyo, nararapat lang na siya ang magdala ng sumpa ng mutya na yan. Saan naman po natin siya hahanapin? Hindi ko alam kung saan siya matatagpuan eh. Dinala lang talaga kami dito ng aming mga paa dahil gusto namin makahingi ng tulong. Anong tulong ba ang kailangan nyo? Kung ang paghahanap kay Magdalena, hindi na yan magiging problema. May paraan kaming harungos para matunto ng isang nilalang. Hingi lang naman po sana kami ng pagkain at maiinom. Bahaw na kasi gutom itong apo ninyo eh. Kung ganoon, hali kayo. Sumama kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng makakain at maiinom. Pagkatapos, gagawin ko ang ritual para matunto ng walang hiyang yon. Dinala ni Pinunong Leandro ang mag-ama sa kanyang bahay at binigyan ng makakain saka maiinom. Pagkatapos nito, isinagawa niya ang ritual para matunto ng kinaroroonan ng anak ni Nana Chedeng. Makaraan ng halos 1 oras, humarap ulit si Pinunong Leandro kina Valentin. Alam ko na kung saan siya matatagpuan. Sa ilalim ng kubo na malapit sa isang bulkan. Ang kubong yon ay merong lagusan. Doon, nagtatago ang anak ni Chedeng. Kubo na malapit sa bulkan? Teka, nakarating na po kami sa lugar na malapit sa bulkan eh, at nakisilong sa bahay na nandun. Kung gayon, baka yun na ang hinahanap natin. Pero bakit? Paano? Ikubo kasi yun ni Lola Cheding eh, at sinabihan niya kaming hanapin ang nawawala po niyang anak na dinukot daw po ninyo. Tama si Valentin, Pinunong Leandro. Teka, hindi kaya nilinlang lang kami ni Nana Cheding para magamit niya kami laban sa inyo? Posible nga yun. Sa lahat ng oras, baka nasa ilalim lang ng kubo si Magdalena at naghihintay ng timbre niya kung kailan ito kailangang lumabas. Kung nandun po siya, bakit wala akong naramdaman nung maipasa na sa akin ni Lola Cheding yung mutya ng demonyo? Alam ko na. Sigurado, nang malaman ni Magdalena na papasugod ang mga aswang na kalaban nila, umalis siya at tinayaan lang niya ang kanyang ina. Dahil may taglay na mutya ng demonyo ang nanay niya, baka inisip niyang makakaya nito ang puwersa ng mga aswang. May punto ka, Oterio. Nang gabing inutusan ko ang iba kong alagad para sugurin ang tirahan ni Chedeng, yun din ang gabi nung sumugod dito si Magdalena at pinagpapapatay ang halos lahat ng mga naiwan dito. Napakatuso ng aswang na yun. Pati sarili niyang ina, ipinahamak niya. Kailangan siyang mapatay. Sila ang punot dulo nito at kailangan na niyang mawala rito sa mundo. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Kahit na isa kong harungos, may kahinaan din ako. Hindi ko kayang labanan ng harapan ng anak ng demonyong yon. Kung isa siyang anak ng demonyo, lalabanan ko siya gamit ang mutya ng demonyo. Wala akong pakialam. Kung mas maliit at mas mahina ako sa kanya, lalabanan ko po siya ng patayan. Kasamahan ka namin, anak. Hindi ka namin pababayaan ng lolo mo. Tatapusin natin ang aswang na yon, pati na ang kanyang mga alagad. Simulat sa pool pala, sila ni Nana Cheding ang masama eh. Pinaniwala nila tayo at pagbabayaran nila yun. Upang mas maging mabilis ang kanilang pagdating sa posibleng kuta ni Magdalena, naghintay sila ng gabi. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid, nagritual si Pinunong Leandro para gumawa ng isang lagusan kung saan pwede silang makapunta sa ibang lugar gamit yon. Nung nasa tapat na nila ang nagliliwanag na lagusan, pumasok silang 3 roon. Ilang sandali lang, iniluwa sila noon sa isang nayo na malapit sa bulkan. Nandito na tayo malapit sa bulkan. Ang tanging gagawin na lang natin ay hanapin ang kubo ni Chedeng. Mukhang hindi sa banda dito yung kubo niya. Kung hindi ako nagkakamali, sa kabilang bahagi yun. Maglakad-lakad na lang po tayo para makita natin yung paligid. Malalaman din natin kung may iba pang aswang na nandito. Napakatalino talaga nitong apo ko. Tama ka, Valentin. Sa paraang yan,
may istima natin kung gaano karami ang ating kahaharapin. Hindi rin naman nila tayo makikita kagad. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Tayo na. At nang makaharap na natin yung Magdalena na yun. Sige po, Tay. Sige na. Doon tayo dadaan para mas madali ang ating pagpunta sa kabilang parte ng lugar na ito. Ihanda na lamang ninyo ang inyong mga sarili. Hindi natin alam kung sino ang totoo nating kalaban ngayong gabi. Masusunod, Pinunong Leandro. Sandali lang po. Hindi namin nadala yung mga sandata na panlaban namin sa mga aswang eh. Ala, oo nga po. Ano na lang ngayon ang gagamitin namin, Lolo? Pabayaan na ninyo. Kaya naman nating labanan ng mano-mano ang aswang na yon. Walang makakapantay sa kanya kung hindi ang mutyang tanga ni Valentin. Ano pong gagawin ko sa mutya para magamit laban sa Tay Magdalena? Kailangan mong mailuwayan at maipalunok sa kanya. Sa pagkakaalam ko, ang mutya ng demonyo ay tumatalab lang sa mga inosente, maliban sa mismong nakipagkasundo sa demonyo. Marami ng kasalanan ng Magdalenang yon, kaya sa halip na tumalab sa kanya, sigurado, sasabog ang katawan niya kapag nalunok niya yon. Tamang-tama. Sigurado, pagkatapos itong gabi, mawawala na rin siya sa mundong ito. Dahil sa kanilang pagkukwentuhan, hindi nila namalaya na malapit na sila sa kubo ni Nana Chedeng. Sa halip na magpatuloy, nagmatsyag na muna sila sa paligid. Walang ano-ano, may napansin silang gumagalaw malapit doon. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita nila ang isang nilalang na paikot-ikot doon. Siguradong nagbabantay yan sa paligid. Marahil, nang mamatay si Nana Chedeng nag-utos si Magdalena sa iba niyang mga alagad na magbantay sa paligid. Posible ang sinasabi mo, Oterio. Kung may nagbabantay dyan, ibig sabihin, may hirapan tayong pumasok. Pero, hindi bale, magagawa natin yan ng paraan. Ano pong balak niyo, Lolo? Tatay? Lilinlangin ko ang aswang na yan, pati na ang ibang kasama niyang rumoronda sa paligid. Kayo naman ang tatay mo. Hahanapin ang lagusan sa silong ng bahay ni Chedeng. Hindi naman kayo mahihirapan dahil kaya naman ninyong makakita sa dilim, hindi ba? Opo, Lolo. Dahil sa mutyang ipinasa ni Lola Chedeng, nag-ibayo yung aking pandama. At sigurado naman ako na magagawang makakita ni tatay sa dilim dahil isa rin siyang aswang. Tama si Valentin, Pinunong Leandro. Teka, sigurado po ba kayo sa plano nyo? Baka malagay ka sa alanganin yan, ha? Huwag niyo akong intindihin. Kaya kong sarili ko. Ingatan mo ang apo ko. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang mananagot sa akin. Huwag po kayo mag-alala, Pinunong Leandro. Hindi ko po pababayaan si Valentin. Pinuno, huwag mo na nga akong tawagin ng ganyan. Magmula ngayon, tatay na ang itawag mo sa akin. Naintindihan mo ba? Opo, ibig sabihin, Tatay Leandro. O siya, kapag naitunan ng mga nilalang na nagro-ronda ang pansin nila sa akin, pasukin na ninyo ang silong at hanapin ang lagusan patungo sa yugib na pinaglulunggaan ni Magdalena. Sige na! Napatango na lamang ang mag-ama sa sinabi ni Pinunong Leandro. Umusad ang lolo ni Valentin at kinuha niya ang atensyon ng mga aswang. Namulagat pa ang mga mata ng bata nang makita niyang higit sa 5 ang aswang na naroon. Parehong nagulat sina Valentin at Mang Oterio pero nang makita nila kung paano gumalaw si Pinunong Leandro nung sugurin nito ang mga nilalang, nakampante silang matatalo niya ang mga yon. Tayo na anak, hindi na tayo mapapansin ng mga aswang na yan. Abala na sila sa pakikipaglaban sa lolo mo eh. Sige po, Tay. Hawiin natin ang mga tuyong dahon. Ganyan nga, Valentin. Teka, tama nga ang hinala ni Pinunong Leandro. May lagusan nga rito. Oh, mag-antabay ka anak ha. Baka may nakaabang sa atin. Kukunin ko na ang takip nito. Sige po, Tay. Kailangan matapos natin kagad ang pakay natin dito. Gusto ko nang maging payapa ang buhay natin eh. Pangako, pagkatapos ng gabing ito, mamumuhay tayo ng tahimik at wala nang pagbabanta ng mga aswang. Maghanap ako ng gamot para sa kalagayan kong ito. Sana nga po magtagumpay tayo para wala na rin manggulo sa atin. Maging positibo ka lang, Valentin. Kasama natin ang lolo mo. At alam kong matatalo natin si Magdalena. Saka ang mga alagad niya. Eto na. Wala nang takip ang lagusan. Mauna akong pumasok dyan ha. Sumunod ka kagad sa akin. Paano po si Lolo?
Malamang, susunod din siya sa atin. Malaki ang atraso ni Magdalena sa kanya at alam kong hindi niya ito palalampasin. Pagkapasok ni Mang Uterio, sumunod na rin sa kanya si Valentin. Walang ano-ano, biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Kaya nalaman niyang naroon si Magdalena. Marahan nilang binaybay ang lagusan hanggang sa makarating sila sa isang malawak na kuweba na nasa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa, may narinig silang mga ingay. Kaya mas naging maingat silang dalawa. Tama nga po si Lolo. Dito naglulungga si Magdalena. Hindi lang siya, kundi pati pa yung mga kasama niya. Hindi ko po inaakala na marami pala sila dito. Talagang pinaikot po nila tayo, tatay. Ako rin anak. Ang buong akala ko nga akampi natin si Nana Cheding. Yung pala, simula pa lang, kalaban na pala natin siya. Ang mahalaga, wala na po siya. Ang tanging problema lang po natin ay si Magdalena. Sandali, inahan mo muna ang boses mo. At may mga yabag na papalapit rito. Baka mga aswang sila. At balak nilang lumabas para puntahan ang iba nilang mga kasamahan. Ano po yung kailangan natin gawin, tay? Kung hayaan natin silang makalabas, makikita nila si Lolo. Tatambangan natin sila. Kailangan, mabilis at tahimik lang ang gagawin natin para hindi tayo mahalata. Sige po, tay. O ayan, malapit na sila rito. At 3 sila. Magda ka na, Valentina. Ibubuwal ko sila at ikaw ng bala para mawalan sila ng malay. Pagkalapit ng 3 aswang sa kanila, bumbilis na gumalaw sina Valentin at inatake ni Mang Uterio ang 2 aswang. Nang bumagsak sila, nilapitan sila ng bata at buong lakas na inumpog sa sahig ng yungib ang kanilang ulo. Tumakbo ang aswang at napaatungal para balaan ng iba niyang mga kasama. Nakita yun ni Valentin, kaya bumuelo siya at walang pagdadalawang isip na nilundagan ng nilalang. Nakipagpambuno siya sa mga aswang, pero dahil sa mutya ng demonyong tangan niya, nagawa niya itong matalo. Ilang beses niyang sinuntok sa ulo ang aswang hanggang sa mawala na ito ng malay. Valentin, umalis ka na riyan. May mga aswang na papalapit dito. Kailangan natin lumipat ng pwesto. Kailangan natin makahanap ng bahagi na hindi tayo madaling makikita. Pero makikita natin sila. Sa mismong bubong po ng kuweba tayo pumuesto, tay. Makakaya naman natin yan siguro, tay. Sige, subukan natin. Mas mabuti nga siguro na dyan tayo para madali natin silang sugurin. Teka, ano kaya kung hanapin mo na muna si Magdalena? Saka na lang po siguro, tay. Unahin na po muna natin yung mga alagad niya para kung konti na lang ang mga kasama niya, madali na natin siyang matatalo. O sige, yan ang gawin natin. Sige na anak, umakyat na tayo dyan. Kumapit ka rin na mabuti at nang hindi ka mahulog ha. Sige po, tay. Ako pong bahala. Alam ko po makakaya ko ito, tay. Mabilis na umakyat ang mag-ama. At nang naroon na sila, Magling Valentin, ngayon nandito na tayo, matyagan natin ang mga aswang. Baka hinahanap na nila tayo. Teka po, may narinig akong ingay na parang pababa dito. Mukhang si Lolo na yun ah. Ang mga aswang, baka makita nila ang lolo mo at hindi siya makapaganda sa kanila. Naku, nandiyan na nga po sila. Mukhang alam nilang may papasok dito. Anong gagawin natin? Papalipit na po sila dito, tay. Magabang ka anak, lulundagan natin sila at lalabanan. Makakaya natin ang mga mahihinang nilalang na yan. Marami po sila eh. Pero sige, kakayanin natin sila tay. Nandiyan na rin naman si Lolo eh. Hindi inaasahan ng mga aswang ang ginawa nila Valentin, kaya nabuwalang halos lahat sa kanila. Napaangil ang mga yon at nanlaban sa mag-ama. Pero hindi naman natinag sina Valentin. Wala silang naging pakialam. Kahit na kinukuyog sila ng mga nilalang. Nang akmang sasakalin sana ng isang aswang ang bata, umilag siya rito. Agad din siyang napabangon at tinadyakan niya yun sa dibdib. Yan ang dapat sa inyo. Tingnan natin kung ano magagawa ninyo. Sino ngayon ang mahina? Bata pa lang ang kalaban nyo. Sige tay, talunin ninyo yung 2 aswang na nakikipagpambuno sa inyo. Ako nang bahala rito anak. Puntahan mo na lang ang lolo mo at baka kung ano na nangyayari sa kanya. Pero baka kung ano ang gawin sa inyo ng mga ito. Siguraduhin muna natin na patay sila bago ako umalis para puntahan si Lolo Leandro. Kung bahala anak. Sige, kung yan ang binabalak mo, bilisan natin ang pagpatay sa mga ito. Sige,
Ubusin niyo ang mga aswang na yan. Hahanapin ko muna si Magdalena at nang mabayaran niya ang kasalanan niya. Hintayin mo lang kami. Tatapusin lang namin ang mga ito nang mabawasan ng ating mga kalaban. Kung yan ang pasyan ninyo, yan ang masusunod. Alam ko na nandito si Magdalena at malamang wala siyang ibang madaraanan. Humanda siya sa akin. O ayan, ubus na ang mga aswang dito. Kung may iba pang grupo ng aswang na nandito, papatayin din natin kaagad sila. Tayo na, Tay. Nararamdaman ko na si Magdalena. Malapit na siya sa atin. Kailangan na nating umusad at nang hindi na nila tayo maisahan. Nagpatuloy silang tatlo sa kanilang paglalakad. Nasa hulihan ng dalawa niyang kasama si Valentin, kaya siya ang naatasan na magbantay sa kanilang likuran. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may mapansin si Valentin. May kakaiba sa lagusang binabaybay nila, kaya inabisuan niya si Mang Uterio at Pinunong Leandro patungkol doon. Hindi. Wala nang madaraanan dito. Paniguradong patibong ito ni Magdalena. Sige na, bumalik tayo sa dinaraanan natin bago pa nila malaman na nandito tayo. Sige po, Lolo. Maganda na rin po tayo sa posibleng pag-atake nila sa atin. Malakas ang kutob ko na pinagandaan din nila ang panahong ito. Hindi tayo dapat matakot. Tatlo naman tayo magkakasama. At kahit ilan pa sila, makakaya natin silang talunin. Sandali. May mga naririnig akong yabag ng paa. Panigurado na sila na yan. Hayaan nyo na ako na ang nasa unahan. Ako nang harap sa mga yan at nang malaman nila kung sino ang tinraidor nila. Sige po, Lolo. Valentin, anak, humanda ka. Hindi natin dapat pabayaan ang lolo mo. Kapag may pumasok dito, kailangan labanan natin hanggang sa magkaroon tayong tatlo ng pagkakataon para lumabas. Opo, Tay. Yan po ang gagawin natin. Maingat silang bumaybay pabalik sa kanilang dinaanan. Walang ano-ano, napatras ng isang hakbang si Valentin nang makita niya ang napakaraming aswang na nakaabang sa kanila. Dahil nasa unahan si Pinunong Leandro, sinalubong niya ang mga ito. Hindi naman natin nagamagama at sumunod na rin sila. Kahit na marami ang mga aswang na umaatake sa kanila, hindi sila nahirapan dahil bawat isa sa kanila ay may angking lakas. Nilabanan nila ng mano-mano mga nilalang at umasang matatalo nila ang mga yon. Kayong dalawa, gawin na ninyo ang napag-usapan natin. Ako nang bala sa mga aswang na ito. Hanapin nyo na si Magdalena. Hindi po, Tay Leandro. Tutulungan namin kayo para maubos ang mga aswang na ito. Baka mahirapan kayo kung mag-isa lang kayong lalaban. Tama po si Tatay, Lolo. Tayong tatlong harap kay Magdalena. Nang sa gayon po, sigurado na yung panalo natin laban sa kanya. O sige, kailangan maubos natin ang mga aswang na ito. Mukhang may iba pang paparating dito. Pero bago sila makalapit, dapat makalis na tayo sa patibong na ito. Sige po, Tay Leandro. Andiyan na po sila. Mas pag-igihan natin ang pakikipaglaban. Hindi. Anong nangyayari sa akin? Parang may kung anong enerhiyang lumalabas sa katawan ko. Ang init. Sobrang init. Parang nasusunog. Umanta kayo lahat sa akin. Uubusin ko kayo. Anak, anong nangyayari? Hindi ito maaari. Malamang, unti-unti na siyang nilulukob ng demonyo. Dahil yan sa mutyang nasa loob ng kanyang katawan. Kinakailangan mailuan niya at maipalino kay Magdalena. Yan ang paraan para mailigtas siya at matalo ang kaaway natin. Nandito na sila, Lolo. Tatay, umalis na kayo rito. Ako na pong bahala makipaglaban sa mga aswang na ito. Hanapin po ninyo si Magdalena at baka makatakas pa siya. Sigurado ka ba, anak? Bakit ang iba ang boses mo? Sige, makakaya mo ba sila? Opo, ito, panoorin niyo kung anong makakaya kong gawin sa mga aswang kapag dumating na ang mga ibang grupo rito. Umalis na kayo, hanapin niyo ng anak ni Lola Cheding. Saktong pagkatapos magwika ni Valentin, tumambad sa kanila ang iba pang aswang. Napangisi na lamang siya at napaangil nang hindi niya sinasadya. Noon din, sumugod siya sa mga aswang. At ang kada nilalang na malalapitan niya ay binali-bali niya ang leeg. Dahil sa kakaiba niyang bilis, sa maikling panahon ay unti-unti na niyang napapatay ang halos lahat ng mga aswang. Sinabihan ulit niya ang kanyang lolo at tatay na hanapin na si Magdalena na agad naman nilang ginawa. Kalaunan, naubos niya ang mga aswang. Kaya mabilis niyang sinundan ng dalawa hanggang sa... Anak ka ng demonyo! Humanda ka sa akin! Akala mo ba'y hindi kita matutuntun? Pinunong Leandro,
Nandito po pala kayo. Ano, nakasagupa mo na ba ang dati mong tauhan na kumampi sa akin? Aba, kasama mo rin pala ang lalaking yan. Hindi na ako nagtataka kung bakit magkasama kayo. Magbabayad ka, Magdalena. Ikaw ang sasalo sa naging kasalanan ng nanay mo. Humanda ka ngayon sa aming dalawa. Sige, lumapit kayo sa aking pwesto. Sukatin natin ang lakas niyong dalawa. Teka, nasaan ang batang kasama ninyo? Malamang kinain na siya ng mga kasamahan ko. Huwag mo na siyang hanapin. Kaming dalawang harapin mo. Uterio, alam mo na kung anong gagawin mo. Papatayin natin ang aswang na yan. Sige, halina kayo. Nagsama pa kayong dalawang mga mahihina. Sugot, mga talunan! Dito ka na malilibing sa yungib na ito. Wala akong pakialam kung anak ka ng demonyo. Mamamatay ka rin sa mga kamay namin. Lumundag si Mang Oterio at Pinunong Leandro papunta sa kinaroroonan ni Magdalena. Inatake nilang dalawa ang babaeng aswang. Habang naglalaban silang tatlo, nanatili namang nanonood sa kanila si Valentin. Sinigurado niyang wala ng ibang aswang na lalapit doon para tumulong sa anak ni Nana Chedeng. Namangha siya sa ipinapakitang lakas at liksi ng dalawa habang nakikipaglaban kay Magdalena. Habang nakamasid sa kanila, muling nakaramdam ng kakaiba si Valentin. Ganun pa man, nagawa niya itong pigilan para hindi siya makita ng anak ng demonyo. Oo, anak ka ng demonyo. Pero huwag mo rin kalimutan na isa akong harungos. Kaya ko makipagpatayan sa'yo. Malas na lang ninyo at ako pa ang tinarantado nyo. Simulat sa pool, kayo pala talaga ng nanay mo ang rason ng kaguluhang ito. Kung hindi siya nagkasam ng kapangyarihan na mula sa demonyo, hindi sana magkakagulo ang mga aswang. Huwag niyong sisihin ang nanay ko. Ang gusto lang niya ay mapangalagaan ang angkan niya. Pero sa halip, ito pang ibabato niyo sa kanya. Mga walang utang na loob. Nang makipagkasundo siya sa demonyo kapalit ng mutya at nang hindi sapat ang pagbibigay niya ng katawan doon, pinatay pa niya ang pinakamamahal kong si Rosalinda. Pinatay niya ang kaisa-isang babae na minahal ko. At ang babaeng yon ay ang aking nag-iisang anak. Ngayon, walang ibang dapat na magbayad sa kasalanan ni Cheding kung hindi ikaw. Isa ka rin namang tampalasan at traidor. Kaya dapat ka nang mamatay. Kung patayan talaga ang gusto niyo, pagbibigyan ko kayo. Maya-maya lang ay darating dito ang iba pang mga kasama ko at magiging pagkain lang nila kayo. Huwag ka nang umasa. Inubusan namin ang ibang aswang dito. Ikaw na lang ang natitirang buhay rito sa loob ng yugib. Kung pinatay niyo ang aking mga alagad, kayo na ang isusunod ko! Mas naging agresibo na si Magdalena. Nagulat na lang si Valentin nang magawang ibalibag ng babaeng aswang ang tatay niya. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Pinunong Leandro para sunggaban si Magdalena. Nakipagpambuno sila sa isa't isa hanggang sa pareho silang bumagsak sa lupa. Walang ano-ano, narinig ni Valentina na napaungol ang kanyang lolo. At nang sipatin niya ang kalagayan nito, nakita niyang may tumutulong dugo sa kamay ng babaeng aswang. Noon din, walang pagdadalawang isip siyang lumundag palapit doon. Sakto namang tumilapon si Pinunong Leandro, kaya nakita siya ni Magdalena. Nandito ka rin pala, bata! Ha! Ang buong akala ko kinain ka na ng mga alagad ko. Ngayon, malilibing na kayong tatlo rito. Ikaw lang at ang mga kasamahan mong malilibing sa lugar na ito. Makakalis kami dito ng ligtas. Tingnan na lang natin kung anong magagawa mo. Ikaw na lang ang mag-isang lalaban sa akin. Wala akong pakialam. Ngayong lumabas na ang lakas ko na nagmumula sa mutya ng nanay mo. Nasisiguro kong mapapatay na kita. Ha? Nagpapatawa ka ba? Ano naman ang magagawa ng isang bata kung ikukumpara sa anak ng isang aswang at demonyo? Marami! At isa na ron ay ang patayin ka. Kung ganon, sige, tingnan natin kung hanggang saan ang ipinagmamalaki mong lakas na nagmumula sa mutya ng demonyo. Anak, mag-iingat ka sa kanya. Huwag mong hayaan na maisa ang kanya, ha? Gamitin mo ang utak mo at kakayahan mo sa pakikipaglaban. Opo, tay. Hindi ako magpapaisa sa aswang na ito. Makakaya ko siya. Pweh, mag-ama nga kayong dalawa, no? Tingnan natin kung anong magagawa mo, bata. Inatake ni Magdalena si Valentin. Hindi naman pumayag ang bata na masunggaban siya ng aswang. Lumundag siya at kumapit sa bubong ng kuweba. Saktong pagkatingala ng babae, bumagsak si Valentin sa kanya. Hindi inaasahan ni Magdalena ang gagawin ng bata. Kaya gumulong silang dalawa habang nagtatagisan ng lakas.
Dahil mas maliit ang bata, naging madali para sa anak ni Nana Cheding ang maibabawan siya. Akala mo ba maiisan mo ako? Kahit na anong liksi mo, kaya kitang mahuli. At kung iniisip mong matatalo mo ako, diyan ka nagkakamali. Itong dapat sa iyo, aswang! Inakala mo bang papayagan ka na lang namin na mapatay mong anak ko? Nagkakamali ka! Itay, wag na po kayong lumapit dito. Kaya ko na po ang aswang na ito. Sige, lumapit ka. Hindi ako natatakot sa inyo kahit pa na magtulong-tulong pa kayo. Sasakalin kita, bata, hanggang sa hindi ka na makahinga. Ito rin ang dapat sa mga kagaya mo. Ilang beses na sinuntok ni Valentin ang aswang. Napaangil naman si Magdalena at sa hindi inaasahan ng bata, bagya itong tumayo at binuhat siya nito. Bago pa man siya makapiglas, ibinalibag siya ng babaeng aswang. Nang bumagsak siya sa sahig ng yungib, nilundagan siya nito. Sinakal at iniangat sa ere. Susugod na sana si Mang Oterio sa kinaroroonan ng kanyang anak, pero nakita siya ni Magdalena. Napaangil yon at muling ibinalibag si Valentin sa direksyon ng kanyang tatay. Hayop ka, Magdalena! Akala mo lang na malakas ka dahil bata ang kalaban mo. Pero tingnan natin ang totoo mong lakas kapag ako ang... Hindi maaari ito. Humanda ka sa akin, Pinunong Leandro. At-traitor ka kung gumalaw. Sinubukan mo pang dukutin ang puso ko mula sa likuran. Papatayin kita. Sinabi ko naman sa iyo dati pa, hindi mo ako kakayanin. Ngayon, titiyakin ko madudurog ang puso mo para hindi ka na mabuhay pa. Kung mamamatay ako, isasabay kita, tanda. Dudukutin ko rin ang puso mo at kakainin ko mismo sa harapan ng dalawa mong kasama. Hindi mo magagawa sa akin yan dahil... Hindi ka magtatagumpay sa gusto mong gawin. Ikaw ang uunahin kong patayin, Magdalena. Lolo, Itay, mag-iingat kayo. Patayin niyo na po ang aswang na yan. Sasali ka pa talaga? Dahil sa naging pag-atake ni Mang Oterio kay Magdalena, hindi nito na ituloy ang pagdukot sa puso ni Pinunong Leandro. Nagkaroon lamang ng sugat sa dibdib ang matandang aswang. At dahil sa biglaang pangyayari, bumagsak ito. Nasa kalagitnaan ng kanilang labanan sina Mang Oterio at Magdalena, nagmaramdaman ulit ni Valentin ang kakaibang puwersa. Nagpatianod siya rito at nang nagawa na niyang mailabas ang enerhiya, kinontrol niya ito gamit ang kanyang utak at puso. Saktong pagkabalibag ni Magdalena kay Mang Oterio, palundag na umatake si Valentin sa aswang. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Lolo at Tatay, hindi mo kakayanin ang gagawin ko sa iyo. Hindi mo ako matatalo. Kahit pa na paulit-ulit mo ako saksakin, hindi mo ako mapapatay. Bata ka lang at wala ka pang napatunayan. Oo, tama ka. Wala pa ako napapatunayan. Pero pagkatapos ng labang ito, ikaw mismo makakapagpatunay na kayang lumaban ng isang bata sa mga nilalang na kagaya mo. Walang matitirang patunay. Kung ililibing niyo ako dito, pues, isasama ko kayo. Tingnan natin kung ano ang magagawa ninyo kapag ganito na ang mangyayari. Humugot ng lakas si Magdalena at sumuntok sa lupa. Naglaglaga ng mga bato dahil sa lakas ng lindol. Lumilindol? Anong binabalak mo? Ikaw lang ang malilibing dito, no? Tingnan natin kung hindi hiwalay ang ulo mo, kung masihigpitan ko pa ang pagkakasakal ko sa iyo. Nagkakamali ka kung inaakala mong mag-agapi mo ako. Eto, saluhin mo ang kamao ko. Walang iya ka. Ngayon, tingnan natin kung ano pang magagawa mo kapag bumagsak na sa iyo ang nakausling bato na yan. Itigil mo ang ginagawa mo at ako harapin mo. Huwag kang magkakamaling gawin dyan sa apo ko. Pagkalingon ni Magdalena, bumbilis siyang inatake ni Pinunong Leandro. Nagtagisan sila ng lakas hanggang sa maibagsak na matandang aswang ang anak ni Nana Cheding. Nagulat na lang si Valentin nang marinig niya ang ungol ng kanyang lolo. Nang tingnan niya kung ano ang nangyayari, nalaman niyang dinudukot na ng babaeng aswang ang laman loob na matanda. Apo ko, lumapit ka rito at iluwa mo sa bibig ng aswang na ito ang motya. Bilis! Hawak ko pa siya at hindi pa niya kaya ang magpumiglas. Sige po, Lolo Leandro. Nandiyan na po ako. Ngayon, magbabayad ka sa mga ginawa niyo ng nanay mo. Talin mo pawi sa impyerno ang mutya na naging rason ng kaguluhan sa pagitan ng mga aswang. Oo, mapapatay niyo ako.
Pero isinusumpa kong hindi kayo makakalabas dito. Matatapunan din kayo ng lupa at sabay tayong malilibing dito. Huwag ka na magsalita. Itong para sa iyo. Tanggapin mong mutya ng nanay mo. Hindi. Ang hindi. Hindi ko kaya. Ang katawan ko. Sa akin. Ako. Apo, ilang sandali na lang, sasabog na ang bangkay ng aswang na ito. Itakas mo rito ang iyong tatay. Kailangan makaligtas kayo bago pa sumabog si Magdalena. Isasama ka namin, Lolo. Tayo na po. Kailangan makalis tayo rito. Hindi na ako magtatagal, Apo. Mamamatay rin lang ako. Kaya sisiguraduhin ko na lang na hindi na mabubuhay ulit ang aswang na ito. Sige na, tumakas na kayo. Bilis! Yumanig lalo ang lupa at nagsihulugan ng mga bato. Mas lalo pang naging malakas ang paglindol. Ilang ulit ding sinabihan ni Pinunong Leandro si Valentin na umalis na sa yungib na yon. Kaya napatango ito. Nagpasalamat siya sa kanyang lolo at agad na pinuntahan si Mang Uterio na kababangon pa lang. Napalingon pa sila sa matandang aswang at kay Magdalena. Muli pa nilang narinig ang boses ni Pinunong Leandro. Kaya nagmadali silang umalis sa lugar na yon. Saktong pagkaahon nila sa yungib, may narinig silang mga pagsabog. Gumuho ang lupa. Kaya palayong tumakbo ang mag-ama para makaligtas sa bahaging yon. Tay, kawawa naman po si Lolo. Nakita ko ang sitwasyon niya. Gusto ko po sana siyang iligtas kanina eh. Wala na tayong magagawa, anak. Ang importante, napigilan niya si Magdalena at naipasa mo sa aswang na yon ang mutya ng demonyo. Ngayon, patay na ang anak ni Nana Chedeng. Oo nga po. Mabuti na nga lang at nagawa tayong patakasin ni Lolo bago pa man tuluyang gumuho yung yungib. Kung nagkataon, malilibing tayo ng buhay doon. Tama ka, anak. Binigyan tayo ng ikalawang pagkakataon ng lolo mo para mabuhay. At hindi natin yung sasayangin. Kung nabubuhay lang sana si Rosalinda, matutuwa siya sa ginawa mo. At sigurado na ipagmamalaki niya tayo. Oo nga po, Itay. Hindi ko lang talaga lubos maisip na si Nana Cheding pala talaga ang may pakana ng lahat ng ito. Nung una, pinatakas tayo ni Lola Cheding para sa kanyang mga plano. Ngayon, pinatakas tayo ni Lolo para sa ating mga pangarap. At yun ay ang mabuhay tayo na mapayapa nang walang banta mula sa mga aswang. Nagsimula silang maglakad palayo sa lugar na yon. Nang malayo na sila, nagulat si Valentin nang bigla siyang nakarinig ng malakas na pagsabog. Pagkalingon niya, napagtanto niyang pumutok na pala ang bulkan na malapit sa kinukutaan ni na Magdalena. Upang maging tuloy-tuloy ang pagbabago ng buhay nila, naganap sila ng magaling na manggagamot para gamutin ang sumpa ng kanilang pagkatao. Nang tuluyan ng mawala ang sumpa ng pagiging aswang, nabuhay sila ng mapayapa at masaya sa isang liblib na nayon na walang nakakakilala sa kanila. Kahit kailan, talagang napakaswerte nating dalawa, anak. Ilang beses man tayong tumakas para makalayo sa mga aswang. Nakatagpo pa rin tayo ng lugar na tahimik at walang banta ng kahit na anong masamang elemento. Oo nga po, Tay. At dahil yun sa katapangan ninyo. Malaki ang utang na loob natin sa lolo Leandro mo. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na natin natupad yung pangarap nating to. Kaya nga po, gabi-gabi ko silang ipinagdarasal ni Nanay eh. Kahit man lang sa mga dasal eh, may connection pa rin po ako sa kanila. Anak, patawarin mo ko Kung nabuhay ka ng walang ina, kung kaya ko lang sanang ibalik ang panahon, iniligtas ko si Rosalinda mula sa kalupitan ni Nana Chedeng. Wag na po ninyong intindihin yun, Tay. Ang malaga, magkasama tayo. At pangako, hanggang sa pagtanda nyo, aalagaan ko kayo. Pangako yan Oo naman po. Kahit man lang sa bagay na yan masuklihan ko yung pagiging mabuting ama niya sa akin. Ano ka ba naman, anak? Ang responsibilidad ko sa iyo bilang isang magulang ay hindi ko hinihinga ng kabayaran. Responsibilidad nga, di ba? Kahit na po. Basta kaya ko, lahat gagawin ko at ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat, anak. Sobrang swerte ko talaga dahil ikaw ang naging anak ko. Ako rin po, Tay. Mapalad ako at ikaw ang ibinigay na magulang sa akin ng Diyos. At kahit kailan, ipagmamalaki ko na ikaw ang tatay ko.
Wakas,